Siya ay dinala sa ibang mundo at naging pinakamalakas na bayani doon, pagkatapos ay bumalik sa Earth upang maging isang normal na tao. Ang tito ni Takumi ay isang kasuklam-suklam na nerd na gumugugol ng mas maraming oras sa paglalaro kaysa sa paggawa ng makabuluhang bagay, ngunit isang araw, si Trokkun ay naka-duty at ipinadala siya sa ibang mundo. Si Takumi ay pumunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang tito. Kinakausap siya ng matanda sa kakaibang lengguwahe na walang nakakaintindi. Naniniwala si Takumi na ang kanyang tito ay naging balisa. Biglang lumipat ang kanyang tito sa wikang Hapon at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na gumugol siya ng 17 taon sa isang lugar na tinatawag na Grand Hami, at hindi inaasahan na nasa Japan. Napagtatanto na si Takumi ay anak ng kanyang kapatid na babae, ang tito ay nagtanong tungkol sa pamilya at inihayag kung paano sila nagtalo, at nagkahiwalay habang nagpapasya kung ano ang gagawin sa kanya. Isinulat ito ng matanda sa isang notebook at saka binibigkas ang horoscope. Sa pagtingin kay Takumi, iginiit niya na patutunayan niya na nabubuhay siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng ilang nakatutuwang mahika. Iniisip ni Takumi na wala sa sarili ang kanyang tito at tumanggi. Gayunpaman, itinaas ng tito ang kanyang braso at may sinabi sa kakaibang wikang iyon. Ngunit walang nangyari. Nahihirapan si Takumi na panoorin ang isang taong nabalisa. Sinubukan niyang ipaliwanag na masama ang kanyang kalagayan sa pananalapi at bumili siya ng ilang papeles para sa kanyang tito upang mag-apply para sa suporta ng gobyerno, ngunit inulit ng kanyang tito ang parehong mga salita sa wikang Hapon. Biglang, isang bote ang nagsimulang lumutang sa hangin, na ikinagulat ni Takumi. Napagtanto ng tito na gumagana pa rin ang mahika kung sasabihin niya ang mga spells sa Japanese. Dahil sa pagtataka, pinunit ni Takumi ang mga papel. Galit na galit, tinanong ni Takumi ang kanyang tito kung paano niya ginawa ang magic, at sinabi lang ng kanyang tito na ito ay, well, magic. Pagkatapos, nagtanong ang kanyang tito tungkol sa console war, iniisip kung nasa laro pa rin ang Sega. Ipinaalam sa kanya ni Takumi na ang Sony at Nintendo ang mga pangunahing manlalaro ngayon. Sa gulat, inulit muli ng kanyang tito ang horoscope, na nagpapakitang ito ay isang spell na nagbo-burn ng mga alaala, at ginagamit niya ito upang makalimutan ang masamang bagay. Ibinigay niya kay Takumi ang notebook na puno ng mga kakilakilabot na bagay ng lipunan, ngunit nang mabasa ito, labis na nabigla si Takumi na nakiusap siya sa kanyang tito na burahin ang alaalang iyon. Makalipas ang isang linggo, nagpa siya si Takumi na kumita ng pera gamit ang mahika ng kanyang tito. Kinukuha niya ang mga magic trick at inupload ang mga ito sa YouTube na kumikita ng 60,000 yen mula sa mga ads. Dinala ni Takumi si Tito sa kanyang apartment, at napansin ni Tito na medyo malaki para kay Takumi na mamuhay mag-isa. Ipinaliwanag ni Takumi na dati niyang ibinabahagi ito sa isang tao, ngunit nagkaroon sila ng away. Nang tanungin ni Tito kung girlfriend ito, nilinaw ni Takumi na roommate ito, isang konseptong hindi pamilyar kay Tito. Umupo sila para kumain, at si Takumi, na curious sa mga kaibigan ni Tito sa kabilang mundo, ay nagtanong tungkol sa kanila. Sa kasamaang palad, ipinahayag ni Tito na nag-iisa siya sa lahat ng 17 taon doon. Habang naglilinis ng mga pinggan, nagsimulang ibahagi ni Tito ang kanyang mahirap na oras sa mundong iyon, na sinasabi kay Takumi ang tungkol sa pangangaso tulad ng isang variant ng orc, at kung paano niya minsang nailigtas ang isang babae na nang insulto sa kanya para sa kanyang hitsura. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Takumi na pigilan si Tito na ipagpatuloy ang kwento, nagpatuloy siya, na naglalarawan kung paano siya sinaway ng babae at kung paano niya ito iniwan sa isang lungsod. Nanginig si Takumi habang iniisip ang sarili na nasa kalagayan ni Tito. Sinabi ni Tito na ang babae ay kamukha ni Ivana, na ikinagulat ni Takumi dahil ang konsepto ay wala hanggang 4 na taon pagkatapos umalis si Tito patungo sa kabilang mundo. Nagtataka, nagtanong si Takumi kung may balita pa ba si Tito sa kanya, ngunit hindi alam ni Tito kung ano ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng mga hamon sa kabilang mundo, masaya si Tito sa pagbabalik na may internet at wifi. Gayunpaman, nagbabago ang mga bagay kapag nagbasa si Tito ng mga komento sa kanyang video sa YouTube, kabilang ang isa na nagsasabing kahit isang grader sa ika-5 baitang ay nakikitang peke ito. Ang ilang mga tao ay tumatawa, at si Tito, na hindi naiintindihan, ay nagagalit at binubura ang mga alaalang iyon. Ngayon, gusto ni Tito na gumamit ng 2G flip phone, nag-aalala kay Takumi dahil hindi siya makatawag dito.
Walang pakialam si Tito dahil wala siyang balak tumawag kahit kanino, kahit ang mga dati niyang kaibigan mula middle or high school. Nagtataka, tinanong ni Takumi si Tito kung bakit gusto niya ng flip phone, at ipinaliwanag ni Tito na hindi siya sanay sa mga touch phone na ginagamit ng lahat ngayon. Gusto lang niya ng phone na maraming buttons dahil technological innovation ito na hindi siya handa. Sa katunayan, binanggit niya ang paggawa ng isang teknolohikal na pagsulong sa kabilang mundo, at naiintriga, tinanong ni Takumi kung ano ito. Ibinunyag ni Tito na lumikha siya ng isang klorera na nagbuhos ng tubig sa isang nayo na naapektuhan ng tagtuyot. Nang tanungin ni Takumi kung paano niya ito ginawa, sinabi ni Tito na mas madaling ipakita mula sa kanyang mga alaala. Pagkalagay ng daliri sa kanyang noo, binibigkas ni Tito ang isang spell, na nagpapakita ng isang lumulutang na screen na nagpapakita ng kanyang mga alaala mula sa kabilang mundo. Sa alaala, si Tito ay may hawak na dalawang magic storing card na tinatawag na talisman, na ginamit niya upang lumikha ng isang water system. Napilitan, iniisip ni Takumi na si Tito ay dapat na pinuri at iginagalang. Gayunpaman, ang memorya ay tumatagal ng madilim na pagliko. Inihayag ng kanyang tito kung paano sinubukan ng mga tao na tapusin siya at ang klorera ay nabasag. Hindi tinanggap ng relihiyon ng mga tao ang kanyang mga aksyon. Ngunit isang babae, ang parehong ng pahirap sa kanya, ang tumulong sa kanya. Sa paglalahad ng alaala, nadismaya si Takumi at hinampez ang mesa. Napansin siya ni Tito at inilipat ang memorya sa isang third-person view, na ipinapakita ang kanyang sarili na tumatakbo palayo na nakadamit tulad ng isang sakripisyo. Tinanong ni Takumi kung ano ang nangyari sa babae, si Tito ay nag-zoom in sa kanya, tahimik na tinawag siyang duwag, at lumingon. Si Takumi ay nabigla, dahil ang babae ay sobrang ganda na parang si Ivana. Biglang tinapos ni Tito ang alaala, may lalabas na notification sa screen ng laptop na nagsasaad na matatapos na ang auction para sa flip phone sa susunod na 50 segundo. Gusto ni Tito na magbid ng mabilis, ngunit nagtanong si Takumi tungkol sa gasto sa delivery. Sa kabila ng pagkapanalo ni Tito sa bid, nalaman nilang mas mataas ang shipping fee kaysa sa bid nila, at mula ito sa malayong isla. Iminumungkahi ni Takumi na kunin ang item upang makaiwas sa matarik na bayad sa pagpapadala. Biglang, tumayo si Tito, naglakad papunta sa bintana, binuksan ito, at tumalon mula sa balkonahe. Takot na takot, sinuri siya ni Takumi ngunit nakita niyang lumilipad si Tito. Tiniyak niya kay Takumi na babalik siya at biglang umalis. Sa loob ng 30 minutes, bumalik siya dala ang flip phone. Sinasamantala, ipinakita sa kanya ni Takumi ang mga item na nagtatanong kung maaari niyang piliin ang mga ito. Sumang-ayon si Tito, at nasisiyahan si Takumi sa libreng shipping fee. Nang maglaon, nakakakuha si Takumi ng discounted na bigas. Humingi siya ng kutsilyo kay Tito, nabigla siya sa parang espada na kutsilyong binigay sa kanya ni Tito. Ipinaliwanag ni Tito na hinailan niya ito mula sa dimensional na storage, ipinapakita ito kasama ng kanyang notebook. Tinatanong ni Takumi kung may iba pang mga bagay, bumunot si Tito ng magic sword, aksidenteng nasira ang dingding. Nag-aalala si Takumi, ngunit ipinakita ni Tito ang mga mahalagang medalya at isang hiyas na maaaring magbayad para sa isang kastilyo. Nasa sabik sa pagsasangla nito, nalaman ni Takumi na sinubukan ito ni Tito, at napunta ito sa 50 yen. Nag-aalala si Tito tungkol sa mga panonood ng video, ngunit nagtanong si Takumi tungkol sa isang singsing na hiyas. Sinabi ng Tito na ang mga hiyas ay mga gantimpala mula sa pag-clear ng mga piitan. Pagkasara ng laptop, nag-aalok siya na makipag-usap tungkol sa mga relasyon, ngunit tumanggi si Takumi, sa pag-aakalang si Tito ay hindi interesado. Sinurpresa siya ni Tito, ibinahagi niya ang kanyang unang pag-ibig, ang Sonic, at mga kwento mula kay Sonic. Namumula, naalala niyang pinanood niya sila sa tindahan ng laruan. Nang tanungin tungkol sa pag-ibig ng tao, napawi ang ngiti ni Tito, na ikinwento ang isang kaibigan na nagngangalang Kina na pinaslang ng isang lider ng kaaway at nabuhay muli bilang isang robot ng laro. Nag-iisip kung may buhay si Tito sa labas ng mga laro, sumabad si Takumi at nagtanong tungkol sa mga babae sa kabilang mundo. Pinagtibay at ipinakita ni Tito ang isang alaala. Sa alaala, isang babae at mga bata ang malapit ng atakihin ng isang orc, ngunit si Tito ay nagpatawag ng isang kidlat na espada upang iligtas sila. Ang ginang, na nadismaya sa hitsura ni Tito, ay pinalakas ang loob ng kanyang mga kapatid at lumakad papunta kay Tito, iniaabot ang kanyang mga kamay na may luha sa kanyang mga mata.
para kay Tito, siya ang babaeng iniligtas niya, kay Takumi, ibinibigay niya ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang mga kapatid. Ipinagmamalaki ni Tito ang kanyang cool na aksyon sa memorya, ngunit inamin na siya ay inatake ng mga goblins mula sa isang blind spot na humantong sa kanya na itinapon sa isang bangin. Sapat na ang naiintindihan ni Takumi mula sa video, at nagpapayo na huwag ibalik ang memorya. Ipinaliwanag ni Tito na nasa bingit na siya ng kasawian ng matagpuan at iligtas siya ng isang babae na nagngangalang Elsa. Sa isang flashback, nagising si Tito na nakabenda, at nandoon ang Elsa. Nagpapasalamat sa kanya, sinabihan siya ni Elsa na huwag itong i-misinterpret, at ngayon ay may utang na loob siya sa kanya habang buhay. Nakaramdam ng awkward, nilinaw ni Elsa na hindi ito tungkol sa pagiging magkasama habang buhay, ngunit binigyan siya nito ng isang napakabihirang singsing, isinuot ito sa kanyang daliri, at tinanong kung gusto niya ito. Nahihiyang sinabi ni Elsa na oo, habang namumula. Napagtanto ni Takumi na si Tito ay sobrang maginoo sa kanyang ginawa, kaya't tinanong niya kung siya ay may pananagutan. Oo, sinabi ni Tito, pagkatapos ay ipinakita kung paano niya tinanggal ang singsing sa kanyang daliri, ibinenta ito sa isang pawn shop, at ibinigay sa kanya ang pera. Tinanong ni Takumi kung ito ba ang bayan kung saan ibinaba ni Tito ang babae kanina, ngunit sinabi ni Tito na sinusundan niya ito, marahil dahil mahal niya ang pera. Ang susunod na alaala ay nagpapakita kay Elsa na nagsasabi kay Tito, sa medyo galit na tono, na idineposito niya ang pera sa isang bangko at mananatili sa parehong bayan, iginiit na ito ay nagkataon lamang. Tinatapos ni Tito ang memorya, ibinalik niya ang kabilang singsing sa dimensional storage kasama ang punyal. Ang dimensyon na lumalabas sa katawan ni Tito ay nagbibigay sa kanila ng ideya sa video. Ang video ng paglalagay nila ng dagger kay Tito, na lumilikha ng ilusyon ng pagiging inatake, ay nakakuha ng 2 milyong view, na pinamagatang buhay ako. Sa ibang araw, sinabi ni Tito kay Takumi na ang mga views para sa kanilang pinakabagong video, Glass Flame vs Ice, ay bumababa na. Binanggit ni Takumi na kahit ang mga komento ay tinatawag na walang silbi ang video. Nagpasya si Tito na kailangan nilang huminto sa pag-order ng mga online na auction para makatipid ng pera. Ipinakita niya kay Takumi ang isang item na nakuha niya mula sa isang auction, isang magazine na nagliliste ng mga huling resulta ng Sega Saturn Reader's Choice. Binanggit niya ito ang gusto niyang makita bago siya masawi, at marahil ay nakaligtas pa sa kabilang mundo para lang dito. Iginiit ni Tito na ito ang pinakadakilang magazine, ngunit hindi masyadong interesado si Takumi. Sinimulan niya itong basahin at nadismaya nang malaman niyang ang nanalo ay isang larong Bishoujo na naport mula sa bersyon ng PC. Tinanong ni Takumi kung ito ang inaasahan niya, at ang komento ni Tito ay hindi, ngunit ang mga reviews ay tila isang grupo ng mga high school na lalaki na pinapaamo ng kanilang mga kasintahan. Hindi matanggap ni Tito ang resulta, kaya lumabas siya sa ulan na lumulutang at umiiyak. Tinamaan siya ng kidlat, at hinihigop niya ito, nagngangalit sa galit dahil ang guardian, ang larong minahal niya, ay niraranggo lamang sa 197. Matapos huminto ang ulan, sinubukan ni Takumi na pasayahin si Tito sa pamamagitan ng pagbanggit ng isa pang RPG na pumapangalawa, ngunit hindi gusto ni Tito ang mga RPG. Binubuksan niya ang kanyang mga alaala upang ipakita ang kanyang mga nakatagpo sa kabilang mundo. Sa isang alaala, ang mga tao sa isang gang sa nayon ay lumaban sa kanya, at isang lalaki ang nakipag-away sa kanya, na tinatawag siyang isang orc. Nag-fast forward si Tito kung saan niya natalo ang lalaki, at tumahimik ang lahat. Ipinaalam sa kanya ng lalaki ang tungkol sa isang maalamat na flame dragon sa flame shrine, at ang tanging paraan para tapusin ito ay ang paggamit ng nagyayelong espada ng Ice Clan. Ang descendant na si Mariela ay matigas, at dapat nilang tunawin ang yelo na kumukulong sa kanyang puso upang masira ang selyo ng espada. Ibinahagi ni Mariela ang alaala noong bata pa siya na nakakita ng magandang bulaklak sa bundok kasama ang kanyang ina, ngunit umalis si Tito nang walang ginagawa. Nagpakita si Tito ng isa pang alaala kung saan siya pumunta sa Flame Shrine at pinutol ang ulo ng Fire Dragon. Sinabi sa kanya ni Takumi na dapat niyang kunin ang mga bulaklak na sinabi ni Mariela, at ibigay sa kanya. Nang bumalik si Tito at sinabing pinaslang niya ang dragon, ngunit mukhang malungkot pa rin si Mariela. Sa pinto, may kumatok, at sinagot ni Takumi. Ito ay isang paghahatid na may Sega Saturn console, at 20 laro na binili ni Takumi bilang isang sorpresang regalo para kay Tito matapos makita ang kanyang pagwawala sa ulan.
Baka magalit si Tito na nagsabing magtipid. Ibinigay sa kanya ni Takumi ang console na tinatawag itong isang maagang regalo sa kaarawan. Tila nalilito si Tito, at hindi masabi ni Takumi kung siya ay masaya or galit, ngunit nang ipakita ni Takumi kay Tito ang kanyang paboritong larong Guardian Heroes, ngumiti si Tito at nagmungkahi na maglaro sila ng magkasama, na ginagawa nila noong gabing iyon. Pagbalik mula sa pamimili, ang kalye ay wala ng mga tao, at sinabi ni Tito na nagpapaalala ito sa kanya ng isang bayang naabandona sa isang laro. Pag-uwi, ipinakita ni Tito kay Takumi ang isang comics na magazine na binili niya, isang tradisyon ng bisperas ng bagong taon para sa kanya. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya ni Takumi na ang comics na gusto niyang malaman ay hindi na ipinagpatuloy. Binuksan ni Tito ang magazine, at sinabi ni Takumi na gusto niyang malaman kung ano ang bisperas ng bagong taon sa kabilang mundo. Nagpapakita si Tito ng alaala ng pagdiriwang ng bagong taon tulad ng Thanksgiving Festival kung saan nagpapasalamat ang mga tao sa mga Diyos sa pagprotekta sa kanila mula sa malupit na taglamig. Ang Panginoon ay kadalasang naghahandog ng salo-salo, at lahat ay masaya, ngunit si Tito ay nag-iisa. Kinain niya ang kanyang pagkain at inumin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid na mag-isa. Tinanong ni Takumi kung paano natapos ang pagdiriwang at kung kasama niya si Elsa, ngunit sinabi ni Tito na hindi niya alam kung nasaan siya, at walang nangyari pagkatapos niyang pumunta sa kanyang silid. Nadismaya, iminumungkahi ni Takumi ang paglalaro ng laro. Talagang nakaantig sa kaibuturan ng puso ni Mariela ang mga salitang iyon. Si Takumi, na nanonood nito, ay kumbinsido na ang mga salita ni Tito ay magwawakas sa pagbabago ni Mariela. Patuloy ang alaala sa pagtatanong sa kanya ni Tito kung paano niya ginugol ang kanyang buong buhay. Sumagot si Mariela, na matagal na niyang itinatago ang sarili at ayaw buksan ang puso niya sa sinuman. Hinihikayat siya ni Tito na okay lang, at nagbibigay ng payo na maaari niyang piliin ang anumang buhay na gusto niyang mabuhay. Si Mariela ay may masamang tingin sa kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad ay pinili niya ang kanyang tahimik na buhay tulad ng dati at nananatili sa bahay. Dagdag pa ni Tito, binigay din ni Mariela sa kanya ang Magic Ice Sword, ngunit natakot siya sa lamig at hindi niya ito tinanggap, na lalong lumaki ang yelo, na sumasalamin sa kanyang nasaktang damdamin, ngunit hindi ito nakita ni Tito. Sa pagtatapos ng mga alaala, walang salita si Takumi at humiling na kumain. Habang kumakain sila, nagtanong si Takumi kung ano ang ginawa niya para sa bagong taon noong siya ay isang estudyante. Si Tito ay nanonood ng isang espesyal na episode ng palabas sa komedya, ngunit inihayag ni Takumi na huminto ang palabas 3 taon na ang nakakaraan. Dahil bisperas ng bagong taon, papasok sila sa bagong taon na pinag-uusapan ang mga palabas sa TV at laro na pareho nilang pinapanood at nilalaro. Sumunod, isang babae na nagngangalang Fujiko ay naglalakad sa kalye nang marinig niya ang isang lalaki sa isang bench na tumatawa, at nakikipag-usap sa kanyang sarili. Nagpasya siyang iwasan ang kanyang napansin, ngunit nasurpresa siya ni Takumi sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Childhood friends sila na matagal nang hindi nagkita. Binanggit ni Takumi ang kanyang part-time na trabaho, at sinabi ni Fujiko na pupunta siya sa kolehiyo. Iniimbitahan siya ni Takumi sa kanyang bahay, at pagkatapos ng 30 minutong pag-aayos sa kanyang lugar, dumating siya sa kanyang address. Wala si Takumi sa bahay, kaya pinapasok niya ang sarili at nagsimulang tumingin sa paligid. Napansin niya ang isang hibla ng buhok sa sahig. Biglang dumating si Tito sa pamamagitan ng paglipad papunta sa balkonahe at pagpasok sa bintana. Dumating ang tensyon sa pagitan nila. Si Tito ay nagsasalita sa kakaibang wika at sinusubukang burahin ang kanyang memorya, ngunit nabigo ito. Napagtanto niya na kailangan niyang gumamit ng hapon na salita, ngunit nag-ambala nang bumalik si Takumi. Hinayla siya ni Takumi palayo kay Tito at itinulak siya ng kanyang paa. Gustong burahin ni Tito ang alaala niya dahil nakita niyang lumipad ito papasok ng kwarto. Nang malaman niyang kaibigan siya ni Takumi, yumuko siya at nagpasalamat sa pagiging kaibigan niya kay Takumi. Ngayon ay parehong sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon kay Fujiko na nagsisinungaling na ang kakaibang wika ay isang diyalekto. Nilinaw nila na sinusuportahan ni Takumi ang kanyang tito, na hindi nagtatrabaho sa loob ng 17 taon. Hinawakan ni Fujiko ang kwelyo ni Takumi, binanggit na nakita niya itong nakaupo sa kalye na bumubulong sa sarili. Sumabad si Tito, sinabing madalas siyang nakikipag-usap sa mga espiritu upang patalasin ang kanyang kakayahan sa mahika.
Sinabi niya na si Tito ay balisa, at si Takumi ay sumang-ayon. Binanggit na si Tito ay bumalik mula sa ibang mundo at gumagawa ng magic. Idinagdag ni Tito na nagsasanay siya ng magic na ipinapakita niya sa kanyang channel sa YouTube. Sinisigawan siya ni Fujiko upang patunayan ito, ngunit ipinagmamalaki ni Tito na isa siyang YouTuber na may 2 milyong view, kaya hindi siya nakagawa ng libreng magic show. Sinabi niya na ayaw niyang sirain niya ang buhay ni Takumi sa kanyang pinaggagawa. Pagkatapos ay sinabi ni Tito na malamang na gusto niya si Takumi, ngunit biglang namula si Fujiko, nakaramdam ng kahihiyan, at itinanggi ito ng husto. Napatingin ng masama si Takumi, sinigurado na sila ay magkaibigan lamang, na kinadismaya ni Fujiko. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tito na naiintindihan niya ang mature na pag-ibig pagkatapos mapanood ang Batang Quiapo sa middle school. Nakakagulat kay Takumi na nakita ng kanyang tito ang seryeng Batang Quiapo. Nataranta si Takumi, iniisip kung napanood na ng kanyang tito ang palabas na iyon, kung gayon marahil alam din niya ang konsepto ni Coco Martin na di nasasawi. Gayunpaman, nang marinig ni Takumi ang maling akala ng kanyang tito tungkol sa love triangle sa serye ni Makang at Bubbles, sa wakas ay tinanggap niya na ang kanyang tito ay ganap na walang alam tungkol sa pag-ibig. Galit pa rin si Fujiko, sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa pag-ibig batay sa pananaw ng isang palabas tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ay ikinwento ni Tito ang tungkol sa isa pang babae na nagngangalang Karina, na nawalan ng malay dahil kontrolado siya ng kaaway ngunit kalaunan ay nakatagpo ng kagalakan at napagtanto na mali ang kanyang ginagawa. Maging si Fujiko ay napaiyak ngunit kailangang linawin ni Takumi na ito ay isang karakter lamang sa isang laro. Galit na galit siya at papagalitan siya, ngunit biglang tumayo si Tito at lumapit sa kanya, ipinatong ang mga kamay nito sa kanya at binasa ang lahat ng iniisip niya. Nadismaya si Fujiko na may kasama si Takumi at nakaramdam siya ng kawalang isip dahil sa pagpunta dito. Umuwi siya para magpalit ng damit, pagkatapos ay naligo, at kinumpirma ni Takumi na binago niya ang kanyang damit. Umalis si Tito upang buksan ang pinto, at napagpasyahan niyang isa itong conman. Sinamantala ni Fujiko ang kanyang pagkakataon na payuhan si Takumi na putulin ang relasyon sa kanyang tito. Kung ito ay rente ng pera na hindi niya kayang bayaran, siya ay kukuha ng trabaho upang kumita ng mas maraming pera para sa kanya. Nakita ni Takumi na ito ay isang magandang ideya at nagtanong kung siya ang magiging kasama niya sa kwarto, na ikinamula niya at halos tanggihan ito. Sa kasamaang palad, mas gusto niyang tumira kasama ang kanyang tito, na nagpapagalit sa kanya, ngunit natutuwa si Takumi na nagiging masayahin ang kanyang tito, at isa pang tao sa buhay ang nakakaalam tungkol sa kanya. Kagagaling lang ni Takumi mula sa pagbili ng mga gamit nang pumasok siya sa bahay, at nakita niya si Fujiko na mukhang gulat na gulat sa tabi ni Elsa, ang babaeng maganda sa alaala ni Tito. Mga 1 oras na ang nakalipas, sinabi niya kay Tito na darating si Fujiko, at sinabi ni Tito na si Fujiko ay cute. Ngayon ay may napansin siyang email sa laptop, at galing ito sa YouTube, na nagsasabing baka mawalan ng trabaho si Tito. Ayon sa mga panuntunan ng YouTube, kailangan niya ng 1,000 subscriber at 4,000 oras ng panonood para kumita, kung hindi, mawawalan siya ng channel. Nagpasya si Tito na kailangan niyang makuha ang mga subscriber at views na iyon ngayon. Nagtataka si Takumi kung bakit sila nasa gulo na ito dahil kadalasan sila ay nakakakuha ng maraming view, ngunit nalaman niyang nag-unsubscribe ang mga tao dahil masyadong walang modo ang mga komento ni Tito. Sinisikap nilang malaman kung ano ang gagawin, kapag binanggit ni Tito ang huling pagkakataon na siya ay nasa isang masikip na lugar na sa isang selyadong lungsod sa kabilang mundo. Nawala ang kanilang mahika sa pagtatanggol, at 1,000 beast ang sumalakay. Gusto ni Takumi na marinig ang kwento, kaya ipinakita sa kanya ni Tito ang isang alaala. Si Tito ay nasa lungsod, nakakita ng malaking hadlang, at nagtataka kung para saan ito. Pinagalitan siya ni Elsa na hindi niya alam, ikinukumpara siya sa isang orc. Nataranta ang mga tao sa pag-aakalang may orc, pero sinabi ni Elsa na kamukha lang ni Tito. Hindi tinatakpan ni Tito ang kanyang mukha, at ipinaliwanag ni Elsa na pinoprotektahan ng hadlang ang lungsod. Habang nagsasalita siya, binasag ni Tito ang hadlang gamit ang spell sword para subukan ito. Bumaho ang mga halimaw, na nagdudulot ng kaguluhan. Sinubukan ni Elsa na labanan silang mag-isa, itinaya ang kanyang buhay. Lihim na ibinalik ni Tito ang hadlang, iniligtas ang lahat. Nagkunwaring antigo ang harang para pagtakpan ang mga kilos ni Tito.
Iniisip ng mga tao na isa itong lumang hadlang na walang maintenance, at may utang si Tito sa hapunan kay Elsa para ilihim ito. Talagang nasa sabik si Takumi sa isang romantikong kwento, ngunit naisip ni Tito na gusto ng dalaga na kunin ang kanyang pera, kaya siya ay tumakbo palayo. Noong gabing iyon, nagkaroon ng ideya si Tito na humingi ng tulong sa mga manonood para mag-subscribe sa kanyang channel. Nag-aalala si Takumi na maaaring lumala ang mga bagay, ngunit nakakagulat na tumaas ng husto ang mga subscribers. Nang umabot si Tito ng 1,000 subscribers, nagpakita si Fujiko. Akala pa rin niya ay walang trabaho at pabigat si Tio. Sinubukan niyang kumbensihin siya na ang YouTube ay hindi isang tunay na trabaho at ang pera ay nagmumula lamang sa mga ads, ngunit iginiit ni Tito na siya ay isang profesional sa mga lihim na collaborations. Namula si Fujiko habang nagmumungkahi na sa isang kasama sa kwarto, hindi maaaring magkaroon ng kasintahan si Takumi. Iminungkahi ni Tito na lumipat siya, ngunit sinabi ni Takumi na napakaliit ng kanyang silid. Habang nasa labas si Takumi, sinabi ni Tito kay Fujiko na naaawa siya na may nararamdaman ito para sa kanya, ngunit kaibigan lang ang tingin sa kanya ng kanyang pamangkin. Nakonsensya si Fujiko at sinundan siya nito para humingi ng tawad, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang babaeng elf na nagsasabing siya ay tiyahin ni Takumi. Nalilito, tinanong ni Fujiko kung nasaan si Tito, at sinabi ni Elsa na nasa banyo siya. Lumapit si Elsa kay Fujiko, sinabihan siyang magtapat sa kanya. Pagdating ni Takumi sa bahay, laking gulat niya. Sinabi ni Fujiko na nais ng kanyang tiyahin na bigyan siya ng payo tungkol sa pag-ibig, at napagtanto ni Takumi na ang kanyang tito ay gumagamit ng mahika upang baguhin ang kanyang hitsura. Inamin ni Tito na siya ang kanyang tiyahin at tumangging umamin. Iminungkahi ni Takumi na gumawa ng video sa YouTube, at pumayag si Tito nang marinig niyang maglalaro sila ng paborito niyang laro, na iniwan si Fujiko na nakatayo doon na nalilito. Kalaunan ng gabing iyon, in-upload ni Takumi ang video, at iminungkahi niyang libangin si Fujiko sa pamamagitan ng pagpapakita ng alaala mula sa kanilang elementarya. Si Fujiko, na may pag-aalinlangan, ay nag-iisip na ito ay isang hologram, at kinukumbinsi nila siyang ito ang flip phone na nagpapalabas ng imahe. Ang memory display ay nagpapakita ng isang batang lalaki na nanunukso sa batang si Takumi, at kapag siya ay nabuli, si Fujiko ay nagtataka kung nasaan siya. Ibinunyag ni Takumi na siya ang nang-aapi sa kanya, at si Fujiko ay nataranta, na pagtantong siya ay dating maton. Nagkomento si Tito sa sorpresa na nakilala pa rin siya ni Takumi kahit nagbago na siya. Tiniyak ni Takumi na hinding-hindi niya makakalimutan si Fujiko na nagpa-blush sa kanya. Napagtanto ni Tito na hindi mahalaga ang hitsura, naiintindihan ang pananaw ng elf. Biglang napagtanto ni Tito na nai-record lamang niya ng video na naglalaro bilang isang elf nang hindi kinukunan ng screen ng laro. Nakapagtataka, mayroon na silang 200,000 views, at ipinagdiriwang ni Takumi ang kanilang tagumpay sa pag-viral. Gayunpaman, si Tito, nasaktan sa mga komentong pinupuri ang avatar ng elf, ay bumalik sa kanyang dating pagkatao, na ikinagulat ni Fujiko. Sa kabila nito, masaya si Takumi dahil nakakuha pa rin sila ng malaking tseke sa huli. Dati, mahilig magbasa ng mga nobelang fantasy si Takumi, ngunit ang ilang mga kaklase ay maling inakala na mayroon siyang mga hindi naaangkop na libro at tinutokso siya, na naging sanhi ng pag-iyak niya. Maya-maya lang, nagpakita si Fujiko, binawi ang libro, at tumayo sa panunokso ng mga kaklase. Noon, akala ni Takumi ay sobrang cool niya, at kahit si Tito ay sumang-ayon. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, nakaramdam si Fujiko ng kahihiyan sa pangyayari. Nang maglaon, gustong ipakita ni Fujiko na mas naging babae siya sa middle school kaya nagbahagi siya ng larawan nila ni Takumi. Si Tito, na gusto din ng litrato, ay ginamit ang kanyang flip phone ngunit hindi ito makatanggap ng mga larawan. Nang tanungin kung paano niya planong makipag-ugnayan kay Takumi, pabirong sinabi ni Tito ang mga signal or flag. Nag-enjoy sila sa kape kasama si Takumi na inihayag na binigyan siya ng kanyang tito ng pera para sa kanyang ika-20 kaarawan, kaya bumili siya ng mga coffee beans. Depensa ni Tito, hindi raw niya alam kung ano ang gusto ng mga kabataan. Binibigyang diin ni Fujiko ang kahalagahan ng intensyon sa likod ng isang regalo. Iminumungkahi ni Tito na bigyan si Takumi ng analog TV, ngunit sinabi ni Takumi na luma na ito bilang regalo sa kaarawan. Pinadalhan ni Fujiko si Takumi ng larawan niya sa middle school swim trunks, awkward na naghihintay ng reaksyon.
Nagpanik si Takumi at tumingin kung paano magtanggal ng mga larawan, sa takot sa gulo. Sa gitna nito, may balita tungkol sa mga diskwento sa Coffee Bean, at nagmamadaling bumili si Takumi sa kabila ng awkwardness. Sinabi ni Tito kay Fujiko na ang larawan ng swimsuit ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa isang ad ng kape. Nakipagtalo si Fujiko na mas maganda siya sa isang swimsuit ngayon, ngunit aksidenteng nataman ang mesa, at natapon ang kape ni Tito. Sa pagtatangkang ayusin ito, hindi sinasadyang na-freeze ni Tito ang kape at si Fujiko. Matapos matuno ang yelo gamit ang isang fire spell, pinayuhan niya itong maligo ng mainit. Umalis si Tito ng ilang oras, binibigyan si Fujiko ng oras para maligo. Iniwan niya ang mga damit ni Takumi sa labas para sa kanya. Nang bumalik si Takumi at naisuot pa lang ni Fujiko ang kanyang kamiseta, naging awkward ito, at siya ay sumisigaw. Mabilis na umalis si Takumi, at namula siya, nakaupo sa sahig. Inaalala ang kanyang ekspresyon, nagkaroon ng maling ideya si Fujiko na kusang umalis si Tito para magkaroon ng pagkakataon na mapag-isa sila ni Takumi. Pumunta siya sa silid ni Takumi, kung saan gulat na gulat pa rin siya at nakonsensya. Humingi siya ng tawad at nangako na kakalimutan niya ang lahat, ngunit inamin din niya na si Fujiko ay masyadong kaibig-ibig para makalimot. Umupo si Fujiko ng mas malapit, sinasabi sa kanya na okay lang kung patuloy siyang nakatitig. Si Takumi, na may luha sa kanyang mga mata, ay nangako na akuhin ang responsibilidad na ikinatakot ni Fujiko. Gayunpaman, nagulat siya sa pagsasabing hindi niya sinasadyang nabaligtad ang bandila, isang espesyal na senyales na nangangahulugang dapat bumalik kaagad si Tito. Si Tito ay nagmamadaling bumalik na armado at handa para sa panganib, ngunit ipinaliwanag ni Takumi na hindi niya sinasadyang nakita si Fujiko na nagpapalit at gusto niyang burahin ni Tito ang alaalang iyon. Sumang-ayon si Tito, ngunit sumabad si Fujiko, nagtatanong kung bakit gustong burahin ni Takumi ang alaala. Hindi man lang siya nahihiya, ngunit iniisip pa rin ni Takumi na siya ay maalalahanin. Nagbanta pa siya na gagawin niya itong muli kung tatanggalin niya ito, ngunit iginiit ni Takumi na siya ay talagang maalalahanin. Sina Fujiko at Takumi ay parehong nagdiriwang ng kanilang ika-20 kaarawan sa pamamagitan ng pag-inom ng magkasama. Binanggit nila ang edad ni Tito, at itinutuwid niya ang mga ito, na nagsasabing siya ay 35. Nagsisisi siyang hindi naghanda ng regalo para kay Fujiko, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam. Sa halip, ibinabahagi ni Tito ang isang pilosopiya sa buhay, kapag gusto mong sumuko, baguhin ang iyong layunin na gawing tagumpay ang pagkatalo. Nakahanap sila ng inspirasyon sa kanyang mga salita at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Tito ang isang larawan mula noong una niyang sinubukan ang alkohol sa edad na 20, na ikinagulat nila sa kanyang kabataang mukha. Ipinagmamalaki niya na lahat ng sinabi niya sa kanila ay nangyari bago siya mag-20, pero natarante sila dahil mukha na siyang matanda kahit sa murang edad. Sa sandaling iyon, isang alaala ang nagpapakita ng elf na nakasuot ng kaakit-akit na damit at papalapit kay Tito. Pinagalitan niya ito dahil sa pagkatutong ayusin ang hadlang ng napakabilis, ngunit sinuhulan siya ni Tito ng masarap na pagkain at nakiusap na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa hadlang. Nagtanong si Fujiko kung paano siya naging napakalakas, at ipinaliwanag ni Tito na ito ay sa pamamagitan ng matapang na pagsasanay at maraming pagsasanay sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na naaalala niya ang unang pagkikita nila 3 taon na ang nakakaraan. Nakita niya na baguhan lang itong swordsman, ngunit walang kahirap-hirap nitong tinalo ang Venom Dragon para iligtas siya. Sa totoo lang, hindi niya alam na ito ang Venom Dragon. Gusto lang niyang iligtas siya. Nagtataka ito kung nanliligaw ba ito sa kanya, lalo na nang ibunyag niya na pinaslang niya ang Blaze Dragon ng walang Ice Sword. Sinabi ni Elsa na hindi ito posible, ngunit ipinaliwanag ni Tito na sinuri niya ang diskarte ng dragon at ginamit ang kanyang pisikal na espada. Ipinakita pa niya sa kanya ang mga samsam mula sa labanan, isang debutting blaze na binalaan ng elf na maaaring ibalik ang dragon kung bubuksan. Pinagalitan ni Tito ang elf, sinabing ang pagsuko sa simula ay hindi haantong sa tagumpay. Natutunan niyang huwag sumuko ng hindi sumusubok, at ibinahagi niya na nakuha niya ang matatalinong salita mula sa isang guidebook ng diskarte sa tile game. Napagtanto ni Takumi at Fujiko na binigyan niya sila ng magkatulad na mga panipi sa buhay mula sa parehong guidebook. Bigla niyang tinanong kung may pasok ba siya ngayong gabi dahil nag-book siya ng kwarto sa dulo.
Nagalit si Elsa dahil sa pag-aakalang siya ay madaling makuha, ngunit mabilis nitong hinawakan ang kamay niya at inakay siya palayo. Nagtataka sina Takumi at Fujiko kung ipinapahayag niya ang kanyang tunay na damdamin kapag siya ay lasing. Nang dumating si Tito para yayain silang maglaro, ginulo siya ni Takumi ng isang laro para pigilan siyang tapusin ang hindi natapos na memorya. Ang alaala ay nagpatuloy sa pagpapahayag ni Tito ng kaligayahan na palaging tinutulungan siya ng elf sa mahihirap na oras. Nagulat ang elf nang malaman niyang mahalaga siya sa kanya, at pumayag siyang manatili sa tabi niya. Gayunpaman, gusto niyang ihatid siya nito sa kanyang silid dahil sa sobrang lasing niya para maglakad. Mabilis siyang pumasok sa silid, sinarado ang pinto, at nagsimulang maghilik. Pumasok si Tito upang makita silang nanonood pa rin ng memorya at mabilis na nagpatuloy sa susunod na umaga, kung saan pinagalitan siya ng elf at tinanong kung saan siya pupunta. Sa tingin nila siya ay matibay na babae, ngunit sa mas malapit na pagsusuri, nakita nila ang kanyang mga eyebags, na pagtantong umiyak siya buong gabi. Agad na kumuha ng serbesa si Fujiko at nag-alok ng isa kay Tito, na dali-daling uminom nito. Nagulat sila sa kanyang tolerance sa alcohol, ngunit sa kasamaang palad, mabilis itong malasing at malapit ng masuka. Nagpasya si Fujiko na umuwi, at nag-alok si Tito na lasing na ihatid siya. Bago siya makatutol, nagpatawag siya ng mahika ng hangin, hinaypan silang tatlo sa labas. Naghiyawan ang mga kabataan nang mapagtantong lumilipad sila, ngunit inamin ni Tito na hindi niya makontrol ang kanilang paglipad dahil nahihilo siya. Mula noon, nangako si Takumi na hindi na muling lalasingin ang kanyang tito habang tinatawanan ni Tito ang kanilang paghihirap sa hangin. Ito ay isang bagong araw, at iminungkahi ni Fujiko kay Tito na dapat siyang maglaro ng propesyonal na baseball gamit ang mahika, upang maghagis ng mga bola at kumita ng maraming pera. Sa tingin niya ay madali siyang makakakuha ng kontrata, ngunit natatandaan ni Tito na kinasusuklaman niya ang high school baseball team dahil sa kanilang pagmamalaki at pagsusumikap sa ilalim ng araw. Ayaw niyang lokohin at balewalain ang effort nila. Ibinahagi niya na nagsumikap siya mula ika-6 hanggang ika-11 baitang upang magsanay ng isang partikular na laro, at nauunawaan ang kanilang dedikasyon. Hindi makapaniwala sina Takumi at Fujiko na inihahambing niya ang paglalaro sa pagsasanay ng atleta. Biglang naalala ni Tito ang oras na muntik na siyang maalis at gumaganap ng alaala. Napagod siya pagkatapos ng piitan ng may umatake sa kanya. Naalala ni Takumi ang misteryosong babae na nagpakita ng basagi ni Tito ang hadlang sa lungsod, at bumalik sa inn kasama ang elf. Ipinagpatuloy ni Tito ang memorya, at ang ginang, si Mariela, ay sumumpo sa kanya, pinagyelo ang kanyang binti sa lupa gamit ang isang ice magic. Hiniling sa kanya ni Takumi na huminto, na pagtanto na maaaring hinabol siya ni Mariela mula nang masira niya ang hadlang. Pinindot ni Tito ang play, at handa na siyang atakihin ni Mariela. Nang makita niya ang mukha nito, nakilala niya ito at tinanong kung bakit siya hinahabol nito. Ipinaliwanag ni Mariela na ito ay dahil natalo niya ang maalamat na Blaze na dragon nang hindi ito tinatakan ng nagyayelong espada. Binati siya ni Tito, hindi niya namalaya na nanunuya siya. Itinaas ni Mariela ang kanyang sandata, ngunit si Tito, batay sa kanyang karanasan sa paglalaro, ay walang naramdamang intensyon sa pagpaslang. Tinatanong niya kung sapat na ba ang kanyang kinakain, nagpapa-emote sa kanya, at nahimati siya. Dinala niya siya sa silid ng inn, at pagkagising niya, inalok niya ito ng tinapay. Tinanong ni Tito kung bakit niya iniwan ang kanyang tahanan, at ipinaliwanag niya na ang kanyang bahay ay dyan iba dahil ayaw niyang magtrabaho. Sumang-ayon si Tito na baka mapunta siya sa white-collar job kung hindi siya pumunta doon. Ngayon ay nakikita niya ang pagiging isang adventurer bilang ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang kanyang paraan pabalik sa kanyang mundo. Nararamdaman ni Mariela na si Tito ay may talento, at pinalakas niya ang loob niya, na sinasabing siya ay maaaring maging kahanga-hanga rin. Siya ay naging tagapag-alaga para sa Ice Freezing Sword, ngunit ngayon ay iminungkahi ni Tito na maging isang adventurer at maghanap buhay sa Ice Sword. Nag-alinlangan si Mariela dahil hindi niya kayang suwayin ang kanyang angkan sa loob ng 400 taon. Sinabi sa kanya ni Tito na buhay niya ito, at hindi mahalaga ang opinyon ng iba. Nasa sabik, nagpasya si Mariela na baguhin ang kanyang pagkatao at maging isang adventurer. Sa kabila ng kanyang tila mapanglo na ugali, napagtanto ni Tito na mabait at mahinahon si Mariela. Pinuri niya ang magagandang mata nito, taliwas sa mga sabi-sabi na laging namumugto ang mga ito.
Itinoon niya ang pansin sa singsing na isinuot sa kaliwang kamay nito habang natutulog ito, bilang paraan para mabayaran ang pagkakamali at pasayahin siya. Gayunpaman, nadismaya sina Takumi at Fujiko na hindi maintindihan ni Tito ang kahulugan ng pagsusuot ng singsing sa daliri ng isang babae. Namula si Mariela at ibinalik ang singsing, at sinabing masyado pang maaga. Samantala, natunaw ang nakatatak na yelo sa espada, na sumisimbolo sa nagyayelong puso ni Tito at Mariela. Gayunpaman, nang subukang isuot muli ni Tito ang singsing sa kanyang daliri, tumanggi siya, na pagtantong hindi iyon proposal ring. Lalong lumaki ang yelong tumatakip sa espada ni Mariela nang magalit ito at umatake kay Tio. Narinig ni Elsa ang kaguluhan, pumunta siya sa kwarto ni Tito para tingnan siya. Nag-alok siyang matulog sa kwarto nito kung hindi ito makatulog, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya sina Tio at Mariela na nakakompromise ang posisyon. Humingi ng tulong si Tio kay Elsa, ngunit hindi niya naintindihan at nagalit, sa pag-aakalang iniwan siya nito para kay Mariela. Pinutol ni Elsa ang mga tanikala na nakagapos kay Mariela, na pagkatapos ay pinalamig si Tito sa yelo. Nagsanib puwersa ang dalawang babae, na ikinulong si Tito sa yelo hanggang umaga. Ito ang nagwakas sa kwento ni Tito kung paano siya muntik na mapaslang. Pagkatapos, pinuri ni Takumi si Tito sa pag-clear ng isang game island sa loob ng 30 minuto. Ngunit pagkatapos maghanap online, nakakita sila ng isang taong nag-clear sa parehong laro sa loob ng 12 minuto. Bumagsak si Tito, na pagtantong hindi siya kamangha-mangha gaya ng iniisip niya. Ang mga lalaki ay nagsusuri ng laro online, ngunit ang memorya ay nagpi-play pa rin. Biglang narinig ni Fujiko si Mariela na nagmumungkahi na si Tito ay maaaring mula sa Ice Clan, marahil ay nagdadala ng dugo ng clan. Binanggit ni Mariela na ang mga ninuno ng Ice Tribe ay mga taong naglakbay mula sa Japan patungo sa kabilang mundo. Nakikiramay si Elsa kay Mariela tungkol sa pagsusuot ni Tito ng singsing sa kanyang daliri habang siya ay natutulog, ngunit hindi malungkot ang mukha ni Mariela. Ipinapahiwatig niya na maaaring mula sa ibang mundo si Tito. Itinigil ng grupo ang memorya at pinag-iisipan ang pagbanggit ni Mariela sa Japan. Ipinagpatuloy nila ang memorya, at ipinatawag ni Mariela ang kanyang salamangka ng yelo upang sabihin ang kwento ng kanyang mga ninuno. Ang Ice Clan ay nabuo ng isang kabalyero mula sa Japan na 400 taon na ang nakalilipas na nasawi sa isang malaking digmaan at nakatanggap ng bagong buhay at katawan sa kabilang mundo. Isang Diyos ang nagpakita at pinagkalooban siya ng isang hiling ng lakas upang mabuhay, at ang kabalyero ay humingi ng isang espada na maaaring pumaslang kahit isang Diyos. Sumabad si Elsa, hindi naniniwala na si Tito ay mula sa kanilang clan, ngunit nagpatuloy si Mariela. Ang kabalyero ay umibig sa isang shrine maiden, kinuha ang espada, at ginamit ito upang tapusin ang Blaze Dragon, na ipinasa ito sa susunod na mga henerasyon. Ibinasura ni Elsa ang alaala, na sinasabing alam na niya ang kwento. Humihikbi si Mariela, sinabing nag-ensayo siya ng husto para ikwento ang kwentong ito, at ito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Humingi ng tawad si Elsa at comfort siya. Galit na galit si Tito, feeling niya wala siyang ginawa noong na-reincarnate, gaya ng kabalyero. Nag-rewind sila sa 18 taon na ang nakakaraan ng unang nagpakita si Tito, na nakita ang mga eksenang inakalang siya ay isang orc at siya ay pinahirapan. Ipinahayag ni Tito na naaksidente siya sa isang game shop na humahantong sa kanyang reincarnation. Habang nag-uusap sila, tinawag ni Fujiko ang kanilang atensyon sa isang boses sa alaala. Nilakasan ni Tito ang volume, at narinig nila ang isang Diyos na bumubulong sa wikang hindi nila naiintindihan. Hiniling ni Takumi kay Tito na i-rewind at gumamit ng translation app. Natuklasan nila na nais ng Diyos na bigyan ng kapangyarihan si Tito. Naniniwala si Takumi na hinihiling ni Tito ang kapangyarihan na gumanti sa mga nambubuli sa kanya. Gayunpaman, nilinaw ni Tito na nais niya ang kakayahang maunawaan at magsalita ng kanilang wika. Binigyan siya ng Diyos ng mga kakayahan sa pagsasalin at sinabi sa kanya na pumunta sa isang bundok. Naintindihan ni Tito ang wika ng mga taong umatake sa kanya at ipinaliwanag na hindi siya orc. Iniligtas nila siya, iniisip na siya ay isang bihirang orc na nakakaunawa ng wika ng tao, at ipinagbili siya sa isang circo para sa 3 tansong barya. Iminumungkahi ni Takumi ang isang coffee break dahil ang kwento ay masyadong malungkot upang magpatuloy. Habang patuloy silang nagpapatuloy pagkatapos ng coffee break, nagalit ang mga lalaki na ibinente si Tito sa halagang 3 tansong barya.
Kaya't ang isa sa kanila ay nakipagkalakalan ng isang scoring pad na nakita nila kay Tito, at binili ito ng nagbebenta sa halagang 120 bronze coins. Laking gulat ni Takumi at Fujiko na nabili si Tito ng mas mura kaysa sa isang klinang pad. Biglang nag-nosebleed ang dalawang lalaki, tinatakot si Fujiko. Ipinaliwanag ni Tito na ito ay isang side effect ng pag-alala sa kanyang memorya, at ang pagdurugo ng ilong ay parang babala na ang alaala ay babalik bilang isang flashback. Muli niyang inilabas ang notebook at iniabot ito kay Fujiko, sinabi sa kanya na basahin lamang ang unang pahina, na nagsasabing ibinenta siya ng mas mura kaysa sa isang scoring path. Pagpapatuloy ng alaala ni Tito, pagkaalis ng mga bumihag sa kanya, ikinulong siya sa isang hole na may maliliit na hayop sa circle. Fast forward ng isang linggo dahil nakalimutan na siya ng may-ari, swerteng nakahanap si Tito ng puddle na maiinom pagkatapos umulan. Bumulong siya sa liwanag ng buwan upang mapanatili ang kanyang katinoan, ngunit biglang, tila iba ang liwanag ng buwan, at narinig niya ang espiritu ng liwanag. Sinabihan siya ng espiritu ng isang spell para gawing light sword ang liwanag ng buwan, ang kanyang unang magic. Napagtanto ni Takumi na ang kanyang kakayahan sa pagsasalin ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang espiritu, at bumuo ng mga mahiwagang kasanayan. Ipinaliwanag ni Tito na salamat sa espada, nakatakas siya sa bilangguan at pinalaya ang maliliit na halimaw. Sinundan siya ng isang kuneho, na iniisip nilang isa itong alagang hayop ngunit mabangis pala ang mga hayop. Inatake siya ng kuneho, at ang lahat ng maliliit na halimaw ay naging isang grupo ng mga mabangis na hayop. Pati ang may-ari ng circo ay inatake, ngunit hindi sumuko si Tito. Binasa niya ang isa pang spell, gumawa ng espada, at pinaslang ang lahat ng halimaw. Nagpasalamat ang may-ari ng circo, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Tito, natakot siya. Gumamit si Tito ng mahika para ipadala siya sa isang ligtas na lugar para gamutin. Mag-isa, buong gabi siyang lumaban para sirain ang mga natitirang halimaw at inihaw ang mga ito para kainin dahil nagugutom na siya. Sinabi sa kanila ni Tito na kahit na nahirapan siya sa loob ng 17 taon sa kabilang mundo, ito ay isang magandang simula. Naguguluhan sila kung bakit magandang simula ang tawag dito ni Tito. Nang mapagpasyang oras na para sa hapunan, nagpaalam si Fujiko at nagpaplanong ipagpatuloy ang panonood sa susunod na araw. Nais ding magpatuloy ni Takumi, ngunit sinabi ni Tito na mas lumala ang mga bagay para sa kanya mula doon, at sinimulan niyang ikwento kung paano niya iniligtas si Elsa mula sa isang dragon. Parehong naging interesado sina Takumi at Fujiko, hindi pinapansin ang pritong manok na naghihintay sa bahay upang panoorin ang kwento. Nasa sabik para sa isang maigting na labanan, hiniling ni Fujiko kay Tito na i-play ang kwento. Gayunpaman, nagsimula ang labanan sa isang tulak ng magic sword ni Tito, na madaling pumaslang sa Venom Dragon. Dismayado si Fujiko, isinuko ang fried chicken para sa inaakala niyang isang epak na laban. Iniisip ni Takumi na natalo ni Tito ang dragon dahil malakas ang kanyang mahika, ngunit itinutuwid siya ni Tito, sinabing si Elsa ay nakagawa ng paulit-ulit na suntok sa isang bahagi ng katawan ng dragon mula pa sa simula. Nang makalapit si Tito, napagkamalan siya ng elf na isang orc at natakot. Inihagis ni Tito sa kanya ang kanyang kamiseta upang takpan siya, na sinasabing wala siyang nakita. Humingi siya ng tawad at nagpasalamat sa kanya, ngunit pagkatapos ay itinutok sa kanya ang kutsilyo, iniinsulto siya at tinawag siyang hindi pogi. Mabilis niyang inalis ang kutsilyo, dahilan para mag-alala si Tito na inatake niya ang sarili. Sinuri niya, pilit na inaalis ang kanyang kamisete para malagyan ng benda ang sugat. Ngunit tinawag niya itong hindi maginoo at nangakong maghihiganti sa pagpapahiya sa kanya. Ipinaliwanag ni Tito kung paano nagsimula ang kaganapan, na isinasaalang-alang ng elf na siya ang nagnakaw ng kanyang hoodie. Pagkatapos manood ng kanilang unang pagkikita, tinanong ni Fujiko kung ano ang nangyari pagkatapos niyang maluso mula sa yelo. Bumalik si Tito sa part kung saan siya nagising at nadatnan niya ang elf at isa pang babae na nakahiga sa kama niya. Nagising si Elsa na namumula at ipinaliwanag na pinapainit nila siya, isang tradisyon mula sa kanyang tribo. Naniwala siya sa kanya at natulog ulit na nagpasaya sa kanya. Bigla namang sumugod si Mariela at niyakap siya. Kinaladkad siya ni Elsa, ngunit nagsimulang umiyak si Mariela at tinawag ang kanyang ina. Naawa kay Mariela, patuloy niyang tinatawagan ang kanyang ina, na nagpapahayag ng kanyang ayaw na magtrabaho. In short, si Mariela pala ay isang tamad na babae na gusto lang humiga at bantayan ang espada ng yelo.
Kinapa ni Elsa ang kanyang ulo, nagpagising sa kanya at ipinaliwanag na hindi iyon ang iniisip niya. Hindi niya sinasadyang sabihin na ang pagtatrabaho ay hindi maluwalhati, ngunit ang mga luha ay sumasalungat sa kanyang mga salita. Iminumungkahi ni Tito na ibenta ang singsing para sa isang buhay ng kapalaran, at hinikayat ni Elsa si Mariela na ibenta ito para hindi na siya magtrabaho. Gayunpaman, mas gusto ni Mariela na panatilihin ito bilang isang huling paraan. Inaalok ni Tito na si Elsa ang mag-aalaga kay Mariela gamit ang natitirang pera mula sa pagbebenta ng kanyang singsing. Nangako si Mariela na magiging alagang aso ni Elsa, na pinahiya ang sarili. Niliber sila ni Tito ng almusal, at ipinakilala ni Mariela ang kanyang sarili at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isang adventurer. Ipinakilala rin ni Elsa ang kanyang sarili bilang isa lamang sa kanyang kauri sa ibang bansa. Gumamit ng alias si Tito at binanggit na siya ay isang adventurer na naghahanap ng daan pauwi. Tinanong ni Takumi kung bakit siya gumagamit ng alias, nahihirapang paniwalaan na itinago niya ang kanyang tunay na pangalan habang nakatira kasama ang elf sa loob ng 3 taon. Sa pagbabalik sa alaala, inihayag ni Elsa ang kanyang plano na bumalik sa nayon kung saan niya ibinenta ang singsing. Hindi maintindihan ni Tito, ngunit nakuha ito ni Takumi at Fujiko. Naiinggit si Elsa sa presensya ni Mariela at balak niyang ibalik ang singsing. Tinanong ni Mariela si Tito tungkol sa kanyang mga plano para sa araw na iyon. Sinabi niya na titingin siya sa isang malapit na piitan na i-clear ng isang bayani mamaya. Binanggit ni Elsa na sa nakalipas na 55 taon, walang bayani hanggang kamakailan lamang. Gustong sumama ni Mariela pero kailangan munang umidlip. Kung makapaghintay si Tito hanggang 5 PM pwede silang sabay na umalis. Kaya nung araw na yon, magkahiwalay silang tatlo. Dahil nanonood sila hanggang 8 ang gabi, gutom na gutom si Fujiko. Nililiber sila ni Tito sa isang masarap na ramen restaurant, ngunit dahil wala siyang sapat na pera, binayaran ito ni Fujiko. Sa isa pang alaala, ipinatong ni Elsa ang kanyang paa sa headboard para abutin ang kanyang kwintas, hindi niya namalayan na nakatayo si Tito doon at nanonood. Gusto niyang hilingin na ibalik ang kanyang hoodie, ngunit tumanggi si Elsa, iginiit na ibinigay niya ito sa kanya. Sinusubukang kunin ito, gumamit si Tito ng mahika para itali ang kanyang mga kamay at paa, ngunit nagpupumilit na tanggalin ang hoodie. Iminumungkahi ni Elsa na alisin niya ito, kaya sinira niya ang spell. Gayunpaman, agad niya itong sinuntok kaya nawalan siya ng malay. Sinabi ni Tito kay Takumi na si Elsa ay sakam at hindi na ibinalik ang hoodie, ngunit bilang kapalit, ibinigay niya ang kanyang damit. Dahil hindi ito maisuot, nagpasya silang ibigay ito kay Fujiko. Pinupuri siya ni Takumi, na nagpapasaya sa kanya, at hindi siya handang makipaghiwalay dito kapag hiniling ito ni Tito. Abala sa gawain sa paaralan, umalis siya, at ipinakita ni Tito kay Takumi ang isa pang laro, na nagtuturo sa kanya kung paano maglaro. Tinanong ni Takumi kung paano nakuha ni Tito ang game console, at ipinaliwanag niya na ginamit niya ang pera sa YouTube para bilhin ito. Ibinahagi niya ang isang alaala, upang patunayan kung paano nakatulong sa kanya ang kanyang mga karanasan sa paglalaro na makaligtas sa kabilang mundo. Sa isang nayon na inatake ng mga goblins, napagkamalan siya ng mga adventurer na isang orc, ngunit pagkatapos na magpaliwanag, humingi sila ng tawad. Si Alice, isang babae mula sa grupo, ay humiling sa kanya na makipagtulungan sa pagprotekta sa susunod na nayon, at pumayag siya. Pagharap sa kawan ng goblins, sinubukan niyang muling likhain ang mga galaw ng laro ngunit napagod. Sa kalaunan, siya ay sumire ng isang bundok na tinatalo ang mga goblins. Ang mga adventurer, sa una ay hindi siya nagustuhan, ngunit ngumiti dahil sa kanyang kabaitan. Lihim na natutuwa si Takumi na may mabubuting kaibigan si Tito. Alam ni Alice na naibalik niya ang hadlang at nakita siya bilang isang maalamat na bayani. Pagkatapos, binura ni Tito ang kanilang mga alaala bago umalis ng mapayapa. Tinanong ni Takumi si Tito kung nakatagpo niyang muli ang mga adventurer, at kinumpirma niya ito, mabilis na nag-fast forward sa susunod na enkwentro. Sa pagkakataong ito, nag-away muna ang magkabilang panig, napagkamalan siya ni Tito na kaaway bago niya napagtantong mabait siya. Muli silang nagpakilala, at gumamit ng alias si Tito. Ang kanilang misyon ay sirain ang isang halimaw na ginawang pugad nito ang isang templo. Nang marinig ni Tito na ito ay isang hedgehog, naisip niya na kamukha ito ni Sonic the Hedgehog, na nagtuturo sa mga adventurer na huwag itong saktan.
Gayunpaman, binaygo ng aktwal na hedgehog si Tito dahil hindi ito katulad ng Sonic. Sinusubukan ni Tito na makipag-usap sa hedgehog, nauunawaan ang wika nito at nalaman niyang nasisiyahan itong saktan ang mga tao dahil sa mga hiyawan. Sa galit, sinunog ni Tito ang halimaw at ang buong lugar hanggang sa naging abo, na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Tito ang mga adventurer tungkol sa isang napapabalitang kalapit na bayani. Nang magbip ang telepono ni Takumi, iniwan ito ni Fujiko. Nagpa siya si Takumi na ibalik ito at hiniling kay Tito na ilipad siya sa eskwelahan ni Fujiko. Habang hinahanap siya, nakita nila ang isang lalaki na hindi siya komportable. Nagpa siya si Takumi na makialam, sinabihan si Tito na ihulog siya at bigyan siya ng iba't ibang spell. Sa loob ng isang oras, tinanong ni Tito kung ano ang kanyang gagawin kung ang lalaki ay tunay na mabuti para sa kanya. Sinabi ni Takumi na tatanggapin niya ito, ngunit buburahin ang lalaki kung hindi. Nang magpakita si Takumi na handa nang ibalik ang telepono ni Fujiko, seryosong tumingin siya sa isa. Gayunpaman, ito pala ay nakababatang kapatid ni Fujiko, si Richard. Gamaan ang sitwasyon habang binabati nila ang isa't isa. Si Richard, na humahanga kay Takumi, ay nasisiyahang makita siyang muli. Ipinakilala ni Fujiko si Tito bilang YouTuber kay Richard na isa ring YouTuber. Gayunpaman, hindi alam ni Richard ang channel ni Tito, na ikinagulat niya. Sa patuloy na pag-uusap, kinausap ni Fujiko si Takumi at nagtanong kung bakit tila seryoso siya kanina. Ipinaliwanag ni Takumi na akala niya ay boyfriend ni Fujiko si Richard, ngunit sinabi niyang wala siya nito. Iginiit ni Takumi na hindi siya naniniwala dahil maganda talaga siya. Nagtataka si Fujiko kung paano niya ito paprotektahan kung mayroon itong mapanganib na kasintahan. Nakabuo si Takumi ng isang cool na plano, gagamit siya ng magic. Una, gagawin niya silang invisible gamit ang light camouflage, pagkatapos ay gagawa ng 3D illusion ng kanilang mga sarili. Hihilahin niya si Fujiko, magsasabi ng spell, at ilipad sila sa tuktok ng isang gusali gamit ang magic ng kanyang tito. Si Fujiko ay nasa isang silid-aralan, namanghasa kung paano laging sinusubukan ni Takumi na tumulong. Naalala niya ang isang panahon noong elementarya nang namagitan siya nang siya ay inaasar. Siya pala ang nang-aapi sa mga matatandang lalaki. Si Takumi, sa pag-aakalang kailangan niya ng tulong, ay nagtanong kung ayos lang siya at inalok na ihatid siya pauwi, na nagpapula sa kanyang mukha. Masaya si Fujiko na lagi siyang pinoprotektahan ni Takumi. Pagkatapos, nagpakita ang high school na kaibigan ni Fujiko na si Shira. Sinabi niya kay Takumi na sa nakalipas na 6 na buwan, si Fujiko ay naging napakaganda at hinahabol ng maraming lalaki. Gustong malaman ni Takumi kung sino sila, ngunit hamarang si Shira, sinabing kailangan niyang iuwi si Richard. Dumating sila sa bahay ni Fujiko, at patuloy silang nakikinig sa mga kwento ni Tito. Nagtanong si Fujiko tungkol sa kakayahan ni Tito na makipag-usap sa mga espiritu, at sinabi niyang nangyayari ito kapag nasa desperado siyang sitwasyon. Nang bumalik si Tito sa Japan, napagtanto niyang may iwan siya kung hindi siya maaaring gumamit ng magic. Pagkatapos ay hiniling ni Takumi kay Tito na ipagpatuloy ang kwento ng kanyang paglalakbay upang mahanap ang bayani. Binuksan niya ang isang display, at si Alice, isa sa trio adventurer, ay nagpahayag na siya ang bayani na pinili ng tadhana, nang hiram ng mabigat na espada sa kanyang kaibigan at idinikit ito sa lupa. Kaya, lumabas na ang trio ay ang grupo ng partido ng mga bayani. Naging purple ang mukha ni Edward, at pinagalitan ni Xandro si Alice dahil sa pagtama ng bagong binili niyang espada sa matigas na lupa, dahilan para mag-alala si Edward sa kanyang espada. Hindi makapaniwala si Takumi na siya ang bayani dahil halos 6 na buwan palang nakikipagsapalaran ang grupo, at parang walang karanasan. Napagtanto ito ni Tito na nagbukas sa mga alaala ni Alice upang makita kung bakit sila ang napili. Nakakuha pala ng kredito ang trio sa pagkatalo sa mga goblins na talagang pinaslang ni Tito. Binura na ni Tito ang kanilang mga alaala, at si Alice ay pinarangalan bilang isang pangunahing tauhang babae, ngunit naalala niyang muling nilikha ni Tito ang hadlang ng lungsod at inilihim ito. Sumama si Tito kasama ang hero party sa Labyrinth of Deep Darkness kung saan nalaman na si Alice ay isang babae na nakakaakit ng gulo. Binuksan ni Tito ang mga lumang alaala ni Alice na ipinakita sa kanya ang pag-iyak tungkol sa kanyang wand, at ipinangako ng batang lalaki na kukunin sa kanya ang maalamat na isa mula sa labyrinth kapag sila ay lumaki. Sinundan sila ni Tito sa loob ng labyrinth at nakaramdam ng kakaiba.
Naglunsad siya ng spell, binuksan ang isang lihim na pinto, at ibinigay sa kanila ang wand. Hindi pa nakontento, binura niya ang kanilang mga alaala, na nais na sila mismo ang makakuha ng wand. Kinaladkad sila ni Tito pabalik sa labyrinth na walang malay, at nagsimula sila sa simula. Nang marating nila ang kinaroroonan ng wand, nais ni Tito na burahin muli ang kanilang mga alaala, ngunit nagpapasalamat si Alice sa kanilang tulong. Nagpasya silang itago ang mga alaala, at sa kanilang pag-alis, hiniling nila kay Tito na samahan sila sa pagtanggap ng gantimpala para sa pagpaslang sa mga halimaw na hedgehog, ngunit tumanggi siya. Binigyan siya ni Alice ng mga hilang card bilang regalo, at naghiwalay sila ng landas. Nang maglaon, matapos ang memorya, nagpasya silang magpalamig ng kaunting tubig upang makayanan ang init ng tag-init. Pinag-uusapan ni Takumi ang tungkol sa paaralan at kung paano ginagamit ng mga guro ang pandiwang pang-aabuso sa halip na pisikal na parusa, na nagpapahina sa kanya. Gayunpaman, nang ipagpatuloy nila ang kwento ni Tito, biglang naging masaya si Takumi. Alam ni Fujiko na ginagamit ni Takumi ang hindi makamundo na pakikipagsapalaran ng kanyang tito upang pawiin ang kalungkutan ng kanyang buhay, lalo na sa mahirap na panahon ng maghiwalay ang kanyang mga magulang sa kanyang 3 taon sa middle school. Sa alaala, nakilala ni Tito ang isang grupo ng mga kabalyero sa kanyang paglalakbay at nakuha ang kanilang pinuno upang basahin ang kanyang mga iniisip. Nalaman niya na inorden ng simbahan ang bayani sa ilalim ng utos ng isang general. Nag-teleport si Tito sa isang pagpupulong sa kabisera, kung saan nabalitaan niya na ang grupo ni Alice ay binigyan ng titulo ng mga bayani upang palalay ng isang pambansang krisis, at kumita ng pera gamit ang karagdagang pondo ng militar. Excited si Takumi, umaasang sasagutin ni Tito at tuturuan ng leksyon ang commander. Gayunpaman, hindi makapagsalita si Tito, dahil isang binata sa edad na 20, nalilito sa mga argumentong pampulitika ng nasa hustong gulang. Inutusan ng commander ang paghuli kay Tito, ngunit gumamit si Tito ng transformation magic para maging kanyang guro sa middle school, ang pinakamalakas na nilalang na kilala niya. Sinampal niya ang komandante at pinagalitan siya, na inihayag ang kadalubhasaan ng kanyang guro sa paghawak ng anumang sitwasyon. Ang commander, na hindi makapagtalo, ay tinanggap ang mga salita ni Tito. Sinubukan ng isang subordinate na ipaliwanag ang mga dahilan ng commander ngunit nakatanggap din ng isang sampal, na humahantong sa kanilang tagumpay. Sa madaling sabi, ipinaliwanag ng commander na sa kasalukuyang budget, imposibleng maprotektahan ang kaharian mula ng talunin ng Venom Dragon 3 taon na ang nakakaraan, maraming pambihirang pangyayari ang naganap tulad ng pagkatalo ng Fire Dragon at pagkasira ng hadlang ng lungsod. Ang isang tao sa anino ay sinusubukang guluhin ang kaayusan ng mundo. Napagtanto ni Takumi at Fujiko na si Tito ang dahilan ng lahat ng kaguluhan. Nagpakita si Mariela at inatake si Tito. Ang mga kabalyero ay hinalinhan, sa pag-aakalang naroon siya upang iligtas sila, ngunit nang makita niya si Tito, natunaw ang kanyang yelo, at namula ang kanyang mukha. Isang matinding mahiwagang labanan ang naganap sa pagitan ng magkabilang panig. Ang mga sundalo ay nagpapasaya kay Mariela, sa pag-aakalang kinakalaban niya si Tito, ngunit sila ay talagang nag-uusap sa isang sulok. Ang labanan ay isang 3D ice illusion lamang. Tinanong ni Tito kung bakit siya naruroon, at ibinahagi ni Mariela na siya ay naging isang kabalyero para sa sweldo, iniiwasan ang mga pakikipagsapalaran para sa mga weirdo. Ipinagmamalaki niyang nakuha ang trabaho matapos talunin ang mga Royal Knight habang nakasuot ng fur coat. Iminumungkahi niya na hayaan siya ni Tito na manalo, sumama sa kabalyero sa ilalim niya, at makakuha ng pagtaas ng sweldo, ngunit iginiit ni Tito na huwag makipag-away, na nagsasabing walang pagsuko sa panahon ng isang laro. Sa kasamaang palad, nakita ng mga sundalo ang ilusyon, at ibinunyag ng commander na si Mariela ay nakalusot upang manaktik para sa orc. Sa pag-aakalang hindi dapat mabuhay ng mahirap ang isang tao mula sa Ice Clan, nagalit si Mariela. Ang kanyang yelo ay lumalaki, na pumaslang ng ilang mga sundalo. Gumagawa si Tito ng purple sword para basagin ang kanyang mga pakpak ng yelo. Inihayag ni Takumi na kontrolado siya ng obispo na nagbabalak na tapusin siya. Si Tito, sa pag-aakalang ito ay isang lansihin, ay gumamit ng hilang card sa isang nasugatang sundalo at nangangaral ng moralidad. Ang mga sundalo, na pinilit ng mga guro sa middle school, ay nanlilisik, nagsasalita, na humihiling sa komandante na itigil ang kanyang mga maling gawain. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, pinutol ng komandante ang relasyon sa obispo.
Iginiit ng obispo na udyukan siya, ngunit si Tito ay nag-transform sa isang dragon na apoy, na nagsasabi sa commander na humingi ng tawad sa partido ng bayani. Si Moriela ay tinanggal. Natapos ang alaala, at napansin nila ang mga kaliskis sa mukha ni Takumi dahil sa magic na ginamit niya. Ipinaliwanag ni Tito na ang paghingi mula sa mga espiritu na may mga walang pakundangan na utos ay humahantong sa kaparusahan, na nagbibigay ng mga kaliskis kay Takumi. Upang ayusin ito, ginawa silang dalawa ni Tito na mga dragon na may spell, na ikinagulat ni Fujiko. Sa sobrang init ng araw, lahat ay pinagpapawisan dahil sa nakakalokang heatwave. Nasa Syra ang game console ni Tito, at medyo natalo siya. Sa kabutihang palad, nakahanap si Takumi ng pag-aayos online. Tapos nagdala si Fujiko ng ice cream para sa lahat, nagtataka kung bakit hindi gumamit ng magic si Tito para palamigan ang kwarto. Hindi iyon naisip ni Tito dahil sa init, ngunit ngayon ay nakahiga na silang lahat sa sahig na dinadama ang malamig na simoy ng hangin mula sa mahika ni Tito. Iminungkahi ni Fujiko na kumuha ng air conditioner, ngunit kapos sila sa pera. Naisip niya na dapat silang mag-post ng mga mahiwagang video sa YouTube. Sinabi ni Takumi na hindi, ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung may spell si Tito upang ipakita ang mga iniisip. Ibinahagi ni Tito ang isang eksena kung saan iniligtas niya ang mga bata mula sa isang halimaw, ngunit nag-aalala si Takumi na baka pintasan ito ng mga tao. Kaya nag-brainstorm sila ng iba pang mga magic idea. Naisip ni Tito na humingi ng tulong sa mga espiritu. Tinanong ni Fujiko kung ano ang hitsura ng mga espiritu, at naisip ni Takumi na sila ay magiging magagandang babae. Sinabi ni Tito na walang anyo ang mga espiritu, ang lakas lamang ng mga ideya. Nagtawanan sila, at nagtaka si Takumi kung okay lang bang makipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. Sumagot si Tito at ibinahagi na gusto ng ice spirit ang ulo ng baka bilang bayad. Tinanong ni Takumi at Fujiko kung bakit napakalaki ng halaga ng humanity sa pagpapalamig. Nagplano si Tito na magluto ng tanghalian, ngunit tumawag ang ice spirit na nagsasabing okay ang mga ulo ng isda. Pinagalitan ni Takumi si Tito, ngunit nanatili siyang cool, sinabing nakuha niya ang ideya mula sa 72 mga video game kung saan laging nasa panganib ang sangkatauhan. Habang gumagawa ng altar, naglaway si Tito, at sinisi itong dahil sa pagiging dragon kanina. Naalala nila ang pagbabagong anyo ng dragon at inimbitahan pa nila si Fujiko na sumali, ngunit mabilis niyang sinabing hindi. Binigyan ng babala ni Tito si Takumi na kung mananatili siyang magbagong anyo ng masyadong mahaba, maaaring ma-stuck siya sa ganoong anyo at hindi na siya makakabalik. Nagbahagi siya ng isang halimbawa kung kailan siya naging flame dragon at natigil sa loob ng isang buwan. Sa panahong iyon, ang kanyang isip ay parang kontrolado ng dragon na apoy, at hindi na siya maaaring bumalik. Nagtataka si Takumi kung bakit niya ito isinapanganib, at sinabi ni Tito na tila cool sa oras na iyon. Tinanong ni Fujiko kung paano siya bumalik sa pagiging tao. Isinalaysay ni Tito ang pakikipagkita sa isang elf at pagkakaroon ng epikong labanan sa kanya. Ang kabisera ay naging magulo dahil ang isang orc ay naging isang dragon. Sa huli, nanalo ang elf, at habang nahuhulog siya, napagtanto niyang isa siyang orc. Nagkadikit ang kanilang mga ulo, at nag-transform siya pabalik. Hinayaan niya itong magpahinga sa kandanggan niya ng gabing iyon. Biglang nagpakita ang isang lalaki na nagngangalang Harry, na nagdala ng mga mersenaryo upang manghuli ng orc na naging dragon. Sinubukan niyang makipagkasundo sa elf, ngunit may utang ito sa kanya ng 1 toneladang pera para sa pagkuha ng singsing. Tinutokso siya ni Harry tungkol sa pagiging isang prinsesa sa utang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin siya, ngunit ang isang madilim na kontrata na nilagdaan sa dugo na may mga pangalan ng mga espiritu ay pumipigil sa karahasan sa pagitan nila. Binigyan ni Harry ang elf ng 2 pagpipilian, bayaran ng utang or sumama sa kanya bilang collateral. Nagising si Tito, sinunog ang template ng kontrata, at itinuring itong kabayaran para sa pagtulong sa kanya na maging tao muli. Ang elf ay nagpupumilit na sundan siya, at si Tito ay nagbiro tungkol sa isang buwan na hindi naliligo. Wala daw siyang naaamoy dahil sinisinghot niya siya habang natutulog, tapos namumula ang elf na sinasabing biro lang. Naniwala si Tito sa kanya at sa tingin niya sinadya niya itong lapitan. Nagalit si Harry nang sunugin ni Tito ang pack card na sinira ang kanyang plano. Lumalabas ang higanteng hunter na subordinate ni Harry na gustong turuan ng leksyon ang elf.
Dahil wala ng kasunduan, handang lumaban ang elf ngunit biglang sumulpot si Tito sa harap ni Harry na may suot na pambihirang singsing, na sinasabing babayaran nito ang utang ng elf. Galit na galit ang elf dahil nagsumikap siyang mabawi ang singsing, at ngayon ay madaling binigay ni Tito ang isa pa. Ang kanyang galit ay nagsimulang magdulot ng pagkawasak, kaya niyakap siya ni Tito, itinulak sila sa isang maputik na latian upang maiwasan ang mga bato. Sinabihan sila ni Harry na umatras, naiinis dahil hindi matanggal ang singsing sa kamay niya. Pagkaalis nila, nagtaka si Tito kung bakit nangungutang ang elf sa kanya. Ipinakita niya ang singsing na ibinigay nito sa kanya, at sinabing kailangan niya ng pera para mabili ito pabalik. Si Tito, walang kamalay-malay na nanliligaw, sinabing maganda siya nang hindi kailangan ng singsing. Hindi niya ito pinapansin, gusto ng mainit na paligan. Binanggit ng elf ang kalapit na hot spring, at tinanong ni Tito kung bakit okay lang siyang hindi maligo ng isang buwan. Sinimulan niyang idistansya ang kanyang sarili, nakita itong nakakadiri, at sinampal siya nito, na tinatawag siyang walang modo. Nang maglaon, napansin ni Takumi at Fujiko na nagyayelo ang silid, at nagsisiksikan sila sa ilalim ng kumot pagkatapos ay off ang mahika. Iminumungkahi ni Takumi na gamitin ang Tito's Sword of Darkness para putulin ang yelo, ngunit hindi ito posible, at pinuputol din ng espada ang wifi at signal. Nagbibiroan sila tungkol sa telepono ni Tito gamit ang Bluetooth, at nagtatawanan habang naghihintay na ma-defrost ang kwarto. Nag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan na si Fujiko, pumunta si Shire sa bahay ni Takumi dahil sa tingin niya ay may mali. Pagdating niya doon, ginulat siya ni Richard sa pamamagitan ng pagpapakita ng wala saan. Nagpakita rin si Takumi at dinala sila sa loob. Sa daan, sinabihan ni Richard si Takumi na sumali sa kanyang mga video at binanggit ang pagkuha ng isang magandang sanggol. Hindi ito naiintindihan ni Shira at sa tingin nila ay may pinag-uusapan silang mapanganib. Sa loob, nagulat si Fujiko nang makita si Shira at sinabihan siyang tumakas. Si Shira, sa pag-aakalang nasa panganib sila, ay gustong umalis. Ipinaliwanag ni Fujiko na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ngunit pagkatapos ay narinig ni Shira ang pag-uusap tungkol sa isang bandila, isang espirito, at sekreto ni Tito, na ikinatakot niya. Dumating si Tito, nilock ang pinto, at nakangiting binati si Shira. Natakot si Shira at nakiusap sa kanya na huwag gawing tagasunod ng gang si Fujiko. Tumatawa si Tito, sinasabing walang gang. Ibinunyag ni Fujiko na si Tito ay isang YouTuber lamang, na nagpapagaan ng pakiramdam ni Shira. Nang maglaon, nakita ni Shira si Fujiko na nakatingin kay Takumi ng may passion at nagpas siyang mag-imbestiga. Humingi siya ng kape, pumunta kay Takumi, at ipinakita sa kanya ang mga larawan. Nag-zoom in si Takumi sa mga larawan, nagtatanong tungkol sa mga lalaki sa background. Napagtanto ni Shira na inosente si Takumi. Pinag-uusapan nila ang pagkabata ni Fujiko, at binanggit ni Takumi na cute si Richard noong bata pa siya. Sumang-ayon si Shira, hindi na malaya na si Richard ang taong nakatayo sa tabi niya. Tinanong ni Richard kung handa na ba si Takumi na mag-record ng video kasama niya. Si Fujiko, na gustong subukan si Takumi, ay itinulak si Shira sa kanya. Namumula si Takumi, na nagpapakitang naa-attract siya sa ibang mga babae. Sa tamang panahon, nahuli ni Shira si Takumi na nakatingin sa kanyang larawan sa swimsuit. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya, idiniin ang sarili sa likod nito, at pinamula siya, dahilan para aksidenteng nasuntok nito ang sarili para matakpan ang pagdurugo ng ilong. Narinig ni Tito si Shira na gustong makita ang larawan ni Fujiko noong bata pa, at binuksan niya ang display screen. Gayunpaman, buburahin na niya ang kanilang mga alaala nang pigilan siya ni Takumi at Fujiko. Nagkunwari silang projection ito at dinala sa labas sina Shira at Richard. Nang maglaon, pinagalitan ni Fujiko si Tito dahil sa walang ingat na pagtanggal ng mga alaala. Naalala ni Tito ang isang pagkakataon na nagpunta siya sa isang hot spring bath, at napag-alitan dahil sa pagbuburn ng mga alaala. Sina Takumi at Fujiko ay nasa sabik na makita ang tanawin ng hot spring, ngunit nabigo sila. Hiniling nila sa kanya na bumalik bago sila pumasok. Nagulat si Tito nang makita ang pangalan ng ina nakasulat sa Japanese, at ipinaliwanag ni Fujiko na ang builder na Mir Ama ay muling nagkatawang tao doon 20 taon na ang nakakaraan. Tinatanggap sila ni Brando, ang kasalukuyang may-ari.
Binanggit ni Fujiko ang isang tsismis na dinala ng dating may-ari ang inn mula sa Japan noong siya ay muling nagkatawang tao, ngunit nilinaw ni Brando na ang mga damit at katawan lamang ni Miramar ang nawala. Habang tinatalakay ang mga reincarnated na tao, inayos ni Tito ang kanyang imbentaryo. Pumasok sila sa hot spring na pinamamahalaan lamang ng 3 tao. Sinubukan ng anak na babae ng tagapangasiwa ng bahay tuluyan na akayin si Tito sa isa pang silid, ngunit ang elf na nakakarinig, ay nagbigay sa kanya ng isang matinding tingin, na ginawa siyang natakot na umalis. Pagdating sa loob, dinala sila ni Tito sa isang misteryosong masikip na espasyo sa likod ng silid, sinabing mananatili siya doon. Nadismaya si Elsa, nagrereklamo tungkol sa paggugol ng isang buwan sa paghahanap sa kanya. Habang nakahiga, biglang sumulpat si Tito sa likod. Nang mapansin ang pagod nitong maliliit na binti, minasahe niya ito ngunit huminto ito sa paggamit ng mahika para buksan ang pinto, nang madiskubre ang pagchichismas ng partido ng bayani. Sila pala ang iba pang mga bisita. Nagalit si Elsa sa partido ng bayani dahil sa pag-abala ng akala ni Alice ay pag-iibigan ang kanilang relasyon. Masaya si Elsa na binibigyan nila si Tito ng gantimpala mula sa isang nakaraang pagpuksa sa hedgehog na kinukuha niya ng hindi sinusuri. Binalaan siya ni Edward na huwag madaling magtiwala sa mga tao, ngunit sinabi ni Tito na pinagkakatiwalaan niya sila. Ipinakita ng elf ang singsing na ibinigay sa kanya ni Tito, tinanong si Alice kung nakatanggap ba siya ng isa. Itinanggi ito ni Alice, pinatitiyak niya si Elsa. Iminumungkahi ng elf ang isang kompetisyon upang makuha ang puso ng bayani, ngunit tumanggi ang partido ng bayani. Nakita ng elf ang maalamat na Wand of Salvation na taglay nila, ngunit pininturahan ito ni Alice para magmukhang cute. Tinanong ni Tito kung bakit sila nandito, at sinabi nilang pumunta sila para mag-practice. Si Tito, gamit ang mga alaala ni Alice, ay nakita ang kanilang pagsasanay ngunit hindi sinasadyang nakakita ng isang masayang sandali kasama si Xandro at mga damit. Napasigaw ang elf nang makita niya ang maalamat na scabbard na ginamit ng partido ng bayani sa pagpapatuyo ng mga damit. Ipinaliwanag ni Xandro na ito ay itinapon, ngunit nilagyan ni Elsa ang sarili nito, nagpas siyang pumunta sa tuktok ng isang bundok sa hating gabi upang mangolekta ng mga sinaunang magic tool. Tiniyak ni Tito sa kanila na magiging maayos si Elsa. Tinanong niya kung ang inn ay ligtas mula sa mga halimaw, at binanggit ni Xandro ang innkeeper na nagsasabing ito ay itinayo gamit ang kapangyarihan ng mga Diyos. Bigla silang lumingon at nakita nila ang isang nagninangas na apoy at isang halimaw na nagpakita. Ang halimaw na parang unggoy na kilala bilang Hunnel, isang halimaw ang nagpabukas ng pinto sa anak na babae ng tagapangasiwa. Pumunta sina Alice at Xandro para bantayan ang babae, habang plano ni Tito na salakayin ang mga ibon sa itaas ng kanyang ulo. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay anti-magic birds, kaya ang kanyang spell ay hindi gumagana. Si Edward at Xandro ay handang lumaban, at si Tito, na nagpapanggap na matapang, ay nagsabi na ipaubaya ito sa kanya, ngunit talagang tumakas ng hindi matalo ang mga ibon sa pamamagitan ng mahika. Nang maglaon, nag-usap sina Edward at Xandro tungkol sa kanilang paghanga kay Tito, ngunit talagang pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang higanteng beast hunter na nagngangalang Darwin. Humihingi ng paumanhin sina Takumi at Fujiko para sa hindi pagkakaunawaan, at si Tito, na nalulungkot, ay pumunta sa banyo. Pagkatapos ng ilang segundo, gusto nilang ibahagi ang kanilang kwento kay Tito, ngunit siya ay masyadong nalulumbay upang makinig. Patuloy silang nanonood, naghihintay sa pagsali ni Tito. Nakapagtataka, kaharap ni Tito ang mga anti-magic birds. Nag-iipon siya ng mga spell card at lumikha ng isang pagsabog upang lumipad patungo sa ibon. Dinaikit niya ang isang pampasabog na talisman dito, sinisira ito gamit ang flame card. Ginagamit niya ang water card para makalapag ng maayos, matagumpay na nakalapag ngunit may kaunting sakit. Ang pangalawang ibon ay sumugod sa kanya ngunit naglunsad ng isang sinag ng kidlat mula sa malayo, nasusunog ito. Ipinaliwanag ni Tito na ito ay isang ganap na automatikong sobrang armas, at si Elsa ay nagsuot ng salamin, ang kanyang sinaunang mahiwagang kagamitan, upang makita mula sa malayo. Bumalik si Tito sa mga bayani, ngunit parehong na-hypnotize sina Edward at Xandro. Tumakas sina Tito at Alice sa mga mala-zombie na bayani. Habang tumatakbo, gumagamit si Alice ng healing magic sa mga paso ni Tito gamit ang wand sa kanyang kamay. Tinanong ni Tito kung maaari niyang i-unhypnotize ang mga ito, ngunit sinabi ni Alice na magagawa niya lamang ito kapag malapit na siya sa kanila.
Ang staff sa kamay ni Alice ay para sa pagpapagaling ng isip at katawan, hindi para sa pakikipaglaban. Tinanong ni Tito kung ang wand ay may switch tulad ng espada ni Elsa na may espesyal na kasanayan. Inikat niya ang bilog sa itaas, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay humiwalay ito at lumikha ng nakakasilaw na liwanag. Ang isang ilaw ay nakakandado sa kanila sa dalawang kulungan, ibig sabihin ay maaaring i-hypnotize ni Alice ang iba, ngunit mahirap ang pag-synchronize ng kanyang utak sa iba na nangangailangan ng pagpapatahimik. Dahil sa lapit ni Tito, namula si Alice sa kahihiyan. Pagkatapos huminahon, binasa niya ang spell at matagumpay na natapos ang kanilang hypnosis. Nawala ang hole, ngunit walang nakapansin sa halimaw na nakatayo sa tabi niya. Nag-swing ito ng suntok, ngunit umiwas si Alice at nag-counterattack, pinalipad ang halimaw. Ipinaliwanag ni Tito na tumaas ang magic ni Alice na nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang mga diskarte ng kanyang mga kasama. Tumakas ang halimaw, sinira ang bakod, at nagpakita ang iba pang mga halimaw. Gumagamit si Tito ng binding magic at ipinadala ang mga halimaw sa kalangitan na may kapangyarihan ng water spirits na lumilikha ng magandang tanawin. Sa isang pagpisil, pinasabog niya ang mga ito, inaalis ang apoy. Nagpapasalamat ang pamilya sa grupo ng mga bayani, at ang maliit na batang babae ay humihingi ng paumanhin dahil sa takot kanina. Ipinahayag ni Tito na naglagay siya ng harang sa butas sa dingding. Pagkatapos ng labanan, pinapanood nila ang pagsikat ng araw. Naalala ni Tito na pinagalitan siya sa pagbuburn ng mga alaala, pagkatapos ay nagbabad sa hot tub. Lumapit si Alice dahil nasunog ang pader na naghihiwalay sa mga lalaki at babae. Hindi niya sinasadyang nasulyapan ang katawan nito at nabura ang alaala nito, humihingi ng paumanhin. Tinanggihan ito ni Alice, sinabing hindi siya interesado sa mga magagandang babae. Nagulat siya na magkasing edad sila at ibinunyag na wala siyang alaala bago ang edad na 11. Hiniling niya kay Tito na ipakita ang kanyang mga alaala mula 11 taon na ang nakakaraan, na ipinapaliwanag ang kanyang mga unang alaala na may kinalaman sa dugo at pag-atake ng goblin. Pinahahalagahan ni Alice ang mga bagong alaala na kanyang ginawa, ngunit nabigla siya nang aminin ni Tio na binura ang kanyang mga alaala ng 2 beses. Gusto niyang malaman kung ano ang mga alaalang iyon. Ipinaliwanag ni Tito na ang unang beses na binura niya ang mga alaala ni Alice ay noong talunin niya ang Goblin Army sa paanan ng bundok. Ang pangalawang pagkakataon ay noong gumamit siya ng shortcut para makadaan sa labyrinth. Ipinahayag ni Alice ang paghanga, na sinasabing mas karapat-dapat siya sa titulong bayani kaysa sa kanya. Tinangka ni Tito na basagin ang pinakamalakas na hadlang gamit ang pinakamalakas na magic attack upang makita kung ang pagbaluktot ng espasyo at oras ay magbibigay daan sa kanya na bumalik sa kanyang mundo. Hindi naniniwala si Alice na pinaglalaroan niya ang buhay ng mga tao, kaya ibinunyag niya na isa siyang reincarnated na hapon tulad ng nagtayo ng inn, sinusubukang humanap ng daan pabalik sa kanyang mundo. Sa kasamaang palad, sinisira lamang nito ang layer ng hadlang. Pinagalitan siya ni Alice dahil sa arbitraryong paggamit ng memory eraser spell dahil ayaw niyang makalimutan siya or sinuman. Ayaw din niyang makalimutan siya nito. Nangako si Tito na hindi na niya buburahin ang mga alaala niya or ang mga alaala niya sa kanya. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang pag-blur sa kanyang alaala nang makita niya si Alice sa paligan. Nag-aalok siya upang tumulong na muling maipakita ang alaala. Nagpaputok si Elsa ng babaalang pag-atake mula sa tuktok ng bundok, na nagmadaling umalis si Tito, naiwan si Alice na mag-isa na nalilito at nahihiya ng may kalooban ng isang babaeng umiibig. Sinabihan din siya ni Takumi at Fujiko na itigil ang pagbuburn ng mga alaala. Tinatanong nila kung may binura ba siya nang pumunta siya sa banyo, ngunit itinanggi ito ni Tito, sinabing nagpunta lang siya upang linisin ang kanyang ulo. Sandaling tumahimik si Takumi, at niyugyug siya ni Fujiko. Ngayon, napagtanto ni Tito na wala siyang CD player para tumugtog ng warning voice song mula sa larong Sega. Nagpasya siyang sabihin sa grupo ang tungkol sa insidente ng singing monster mula halos 1 buwan pagkatapos ng insidente sa hot spring. May isang higanteng halimaw na kumakanta ng malambing na melodies, at si Tito ay nagpatawag ng espada para umatake. Gayunpaman, napahinto siya nang makita niya si Mariela, na kumakanta sa gitna ng kagubatan. Napahiya si Mariela at ipinaliwanag niya na ang balabal ng hayop ay nakatulong sa paglikha ng ilusyon na siya ay isang lobo, kaya hindi siya natatakot sa pag-atake ng halimaw.
Mag-isa siyang nakatira sa kagubatan at salamat sa nakakatakot na arkitektura ng yelo na ginawa niya, walang nang-ahas na lumapit sa kanya. Sa kasamaang palad, ginawa ni Tito ang gawain na sirain ang kumanta na halimaw, kaya napipilitan siyang tapusin ito. Nangako si Mariela na iimpake ang kanyang mga bag at aalis kaagad, nag-aalala kung saan siya pupunta. Iminungkahi ni Tito na ibenta niya ang kanyang singsing at mamuhay ng masaya, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maaari siyang kumanta para kumita ng pera dahil maganda ang boses niya. Si Mariela, na namumula, ay nagpapaliwanag na lagi siyang kumakanta ng mag-isa, at ang pagkanta sa harap ng lahat ay parang awkward. Pinuri ni Tito ang kanyang talento at cuteness na nagmumungkahi na maaari siyang maging isang idol na pwedeng sumali sa tawag ng tanghalan para sa isang marangyang buhay. Ipinahayag ni Mariela ang pagnanais na muling magkatawang tao. Naalala ni Tito na kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo, at nahihiyang nagtanong si Mariela kung maaari siyang kumanta ng isang kanta mula sa kanyang tinubuang bayan kasama siya sa pagtuturo sa kanya. Nag-fast forward si Tito sa bahagi kung saan tinuturuan siya ng isang sikat na kanta. Habang nagsisimulang kumanta si Mariela, nalilito sina Takumi at Fujiko dahil ito ang kantang mula sa Sega game na madalas na patugtugin ni Tito. Isinandal ni Tito ang ulo sa kondonga ni Mariela, ninanamnam ang kanta at lalo pang namimiss ang bayang Sinilangan. Binanggit ni Mariela na gusto niyang sumama sa kanyang bayan, at kumanta ng isa pang kanta. Sa sandaling iyon, lihim na sinusundan siya ng grupo ng Royal Knights, nagbabalak na tambangan siya, ngunit dumating si Elsa at pinaslang silang lahat. Nang makita si Tito na natutulog sa kondonga ni Mariela, kumikinang ang mga mata ni Elsa, ngunit pinutol ni Tito ang alaala doon. Pagkatapos ay nagagalit siya dahil mali ang spelling ng isang magazine sa pangalan ng isa sa kanyang mga paboritong karakter, at nakaramdam siya ng kalumbayan tungkol dito. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng mga pangalan, at naalala niyang sinabi sa elf ang kanyang pangalan sa panahon ng pagtatalo tungkol sa kahalagahan ng mga ito. Hinihiling ng grupo na makita ang alaalang iyon. Kinaumagahan, nagtanong si Elsa kung nag-e-enjoy ba si Tito sa pamumuhay kasama si Mariela at umaasa silang makakanta sila ng magkasama magpakailanman. Nagalit siya na tinawag niya sina Alice at Mariela sa kanilang mga pangalan habang siya, na mas matagal sa kanya, ay hindi niya tinawag sa kanyang unang pangalan. Inihayag ni Tito ang kanyang tunay na pangalan, Shibaki, at hinahangaan siya ni Elsa at gustong malaman kung paano ito isulat. Isinulat ni Tito ang kanyang pangalan sa lupa at ipinaliwanag ang kahulugan nito. Ibinahagi ni Elsa ang kanyang mahabang pangalan ngunit napagkasunduan na tawaging Elsa. Pinuna siya ni Tito sa pagkakaroon ng napakahabang pangalan, at nalumbay si Elsa. Nagpa siya si Tito na bigyan siya ng pangalang Green, ibig sabihin ay berde at nakasulat tulad ng jade, na inspirasyon ng kanyang magagandang jade eyes. Namula ang mukha ni Elsa, at hiniling niya sa kanya na huwag siyang tawaging Green sa harap ng iba. Bilang kapalit, hindi niya isisiwalat ang tunay niyang pangalan sa sinuman, na gustong siya lang ang tatawag sa kanya sa pangalang iyon. Sumama sa kanila si Mariela, humihingi ng almusal nang mapansin niyang proud na ipinakita ni Elsa ang kanyang singsing. Tinanong ni Mariela kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Tito na gusto niyang tingnan ang ruin na binanggit sa kanta ni Mariela. Kahapon ay magkasama sila, at ipinaliwanag ni Tito na ang pagsira sa ruin ay bahagi ng kanyang plano na maghanap ng paraan upang lisanin ang kabilang mundo. Nagtataka sila kung paano siya magpapatuloy kapag may tatlong hamon. Ipinahayag ni Tito na winasak niya ang unang dalawa, tinalo ang mga goblins kasama ang hero party at sinisira ang hedgehog monster. Ngayon ay nahaharap sa ikatlong hamon, pinaulanan ni Tito ng atake ang katawan ng multo, ngunit gumaling ito. Ang isang hindi pangkaraniwang panginginig ng boses ay nagpapahiwatig ng akumulasyon ng banal na mahika, isang healing spell. Ang mga halimaw na nasawi sa lugar ay nakabawi, nababalisa. Tutulungan ni na Elsa at Mariela si Tito na atakehin ang mga halimaw, ngunit patuloy silang nakaka-recover. Gayunpaman, na-hypnotize si Tito ng ghost entity at tumalikod, naglunsad ng malakas na pag-atake sa dalawang babae. Mabilis na gumawa ng pagsabog si Elsa gamit ang mga talisman, at ginamit ni Mariela ang banal na espada upang harangan ang pag-atake. Naghahanda silang pigilan si Tito mula sa pag-atake muli, nang hindi inaasahang sumugod si Xandro at sinuntok siya, pinalipad siya. Mabilis na pinagaling ni Alice sina Elsa at Mariela.
Ibinunyag ng tatlong bagong dating na sila ay dumating upang tumulong na sirain ang singing monster, ngunit ipinaalam sa kanila ni Elsa na ang tunay na kalaban ay ang tumpok ng banal na mahika, at ang taong nasuntok nila ay si Tito. Nagpasya si Alice na gamitin ang kanyang staff upang i-undo ang kanyang hypnosis, ngunit hindi ito pinayagan ni Elsa, sa paniniwalang napakadakila ng kapangyarihan ng Diyos. Sumuwi si Alice at sumanib sa isip ni Tito. Nakikita niya ang malalim nitong madilim na nakaraan ng pag-upo at paglalaro ng mag-isa. Bumalik si Alice na nagsasabi na nakita niya ang nakaraan ni Tito at nag-iisa siya bilang isang bata. Naniniwala siya na kasalukuyang nakatutok siya sa isang itim na kahon na kumakatawan sa kadilimang kanyang nilalabanan, na ikinagulat ng lahat at nagdudulot ng simpatiya. Bumangon si Tito, gumamit ng magic para tamaan ang sarili sa mukha para magising, at pagkatapos ay hinugot ang Blaze Dragon Flame mula sa storage room. Inihagis niya ito sa hangin, dahilan upang ito ay sumabog. Ang apoy ay sumisipsip ng lahat ng kapangyarihan ng banal na salamangka, at nagiging isang sinaunang apoy na dragon. Sa halip na labanan ng isang kalaban na walang katawan, nagpasya si Tito na talunin ang sinaunang dragon na apoy na ito. Ipinaliwanag ni Alice na ang mga aksyon ni Tito ay nagbigay sa dragon ng malakas na kakayahan sa pag-atake, mga kakayahan sa instant na pagsira, kaligtasan sa maraming pag-atake, at kapangyarihang kontrolin ang mga isip. Makokontrol nito ang sinumang lalapit. Nang tanungin kung paano niya ito balak tapusin, wala pang naiisip si Tito. Tiniyak niya sa kanila na si Mariela ay may magic ice sword, ngunit nang lumingon sila, nakita nila itong nanginginig sa takot sa halimaw, at nabawasan ang pag-asa. Gayunpaman, si Elsa ay may kumpiyansa na naglalahad ng plano upang kontrolin at sirain ang dragon ng mas mabilis kaysa sa maaari nitong pagalingin. Inihayag niya na ang kanyang espada ay isang sinaunang mahiwagang artifact na pinapagana ng kidlat, at maaari siyang mag-imbak ng kapangyarihan dito sa pamamagitan ng paglilipat ng napakalaking mahika ni Tito sa espada at sa pagpapakawalan nito kaya nilang tapusin ang dragon. Ang hiyas sa kanyang noo ay maaaring hadlangan ang lahat ng mga pag-atake sa pag-iisip na inaalis ang takot sa kontrol ng isip. Ipinaliwanag ni Elsa na para masira ang kaliskis ng Fire Dragon, kailangan nilang umatake habang nagpapaputok ito para ma-bypass ang immunity nito. Maaaring gamitin ang protection magic upang harangan ang apoy at sirain ang mga kaliskis nang hindi nangangailangan ng ice sword. Hinayla ni Alice si Tito sa isang tabi at tinalakay ang kanyang pagtanggal ng memorya, at kung paanong hindi alam ng mga lalaki na siya ang pumaslang sa goblins. Gusto niyang panatilihin ito sa ganoong paraan, at iminumungkahi na ay reenact ang eksena sa hot spring mula sa alaala na binura niya. Namumula, awkward na sinabi ni Alice na hindi, pero baka mamaya. Sa huli, tila narinig ni Elsa ang mungkahi ni Alice at napasigaw siya ng malakas na ginulo ang kapaligiran sa pagitan nila. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang bayaning trio kay Mariela, ngunit sa ngayon, halos nabuhay muli ang dragon. Nabanggit ni Elsa na hindi pa sila makakaatake at kailangan nilang hintayin itong ganap na mabuhay. Biglang iniunat ni Elsa ang kanyang mga braso sa kanyang harapan at gustong may gawin si Tito sa kanya. Hindi niya malinaw na ipinahayag kung ano ang kailangan niya, ngunit sa huli, sinabi niya na gusto niyang paliparin siya nito. Namumula, hinimok niya si Tio na tumugon sa kanyang nais. Sa halip na yakapin siya, iminungkahi ni Tito na i-chain siya. Ipinaalam ni Mariela sa grupo na dahil handa silang lumaban at nag-isip ng mga bagay-bagay, nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang labanan ang dragon. Sinubukan ni Mariela na umalis ngunit hindi niya magawa, kaya ipinaliwanag ni Tito na kailangan niyang kumilos bilang decoy dahil ang dragon ay nakatitig sa kanya. Habang tumatakbo upang akitin ang dragon, hindi sinasadyang nawasak ni Mariela ang isang malaking bato na humahampas sa kanyang harapan, halos tamaan siya. Mabilis na tumalon si Alice para takpan si Mariela at ginamit ang espada para putulin ang bato, habang ang apat pa ay gumagawa ng iba't ibang bagay upang maakit ang atensyon ng dragon. Ipinakita ni Elsa ang kanyang tunay na takot, siya ay kumilos ng malakas upang bigyan ng katiyakan ang iba ngunit ayaw niyang maranasan nila ang parehong kasawian gaya niya. Habang ang iba ay abala, nakatayo doon si Elsa at Tito na nakatingin sa isa't isa, pinaalalahanan ni Tito ng kanyang life phrase na samantalahin ang bawat pagkakataon. Pareho silang naghanda upang harapin ang ganap na muling nabuhay na dragon. Itinigil ni Takumi ang video, nakaramdam ng emosyonal sa pagtatapos. Binanggit niya na isang tunay na labanan ang nagaganap ngayon sa kabilang mundo.
Napagpasyahan niyang magpahinga sa banyo, habang sinabi ni Tito na maghahanda siya ng sapat na kape at merienda. Bumalik sila, at nagpatuloy ang pag-play ng video. Tumalon sina Tito at Elsa, dumiretso sa pag-atake ng Fire Dragon. Gamit ang magic barrier, nakadepensa sila ni Tito sa apoy. Napansin niya na ang dragon ay nagkaroon lamang ng mga pag-atake ng apoy at claw attacks na nagtuturo kay Elsa na akitin ang pag-atake ng kuko gamit ang isang protection na hadlang sa kanya. Itinapon ni Tito si Elsa sa apoy. Umakyat si Elsa ng mataas at gamit ang kapangyarihan ng kanyang baluti, sumugod pababa patungo sa dragon. Gumanti ang dragon sa pamamagitan ng pag-set up ng buntot nito, ngunit ginamit ni Mariela ang Magic Ice Sword para i-freeze ang buntot. Nagpakawala si Tito ng malaking sinag, na hinigop ni Elsa gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sumugod si Elsa ng buong lakas, inatake ang gitna ng dragon at pinutol ang braso nito. Sinundan niya ng napakahabang Starbreak ang chain attack, pinutol sa kalahati ang katawan ng sinaunang Fire Dragon at sinisira ito, na ikinagulat ng lahat. Habang malayang nahulog si Elsa mula sa langit, sumugod si Tito para saluhin siya. Gayunpaman, ito ay naging isang biro lamang, at nang pareho silang nagsimulang mahulog, sinigawan siya nito na ginawa nila ito at tinawag pa ang kanyang pangalan. Napaluha sa tuwa si Elsa, at agad siyang niyakap ni Tito sa kanyang mga bisig, na nagpasaya sa kanya. Habang nagsasaya, sinabi ni Tito na ang kanyang katawan ay amoy incinerator ng elementarya, na humantong sa isang mapaglarong pagtatalo, at sila ay nahulog sa halip na lumapag. Binalaan siya ni Elsa tungkol sa apoy at pagkabasag ng bote at muling pagbangon ng dragon, ngunit tiniyak sa kanya ni Tito na sanayin na niya ang kanyang sarili. Ang iba sa grupo ay tumakbo sa kanila, at pinuri ni Mariela si Elsa para sa kanyang mahusay na trabaho. Si Tito, sa halip na purihin ang sinuman, ay nagpasalamat sa kanilang lima, na kinikilala na hindi niya kayang tapusin ang dragon ng mag-isa at iniyuko ang kanyang ulo bilang pasasalamat. Ipinahayag ni Tito ang kanyang pasasalamat kay Mariela sa pagiging matapang at pagtulong na buhatin si Alice sa ere. Sa mungkahi ni Mariela, ganoon din ang ginawa niya para kina Xandro at Edward, dahilan para makaramdam ng selos si Elsa at nanlilisik ang tingin kay Mariela sa pagmumungkahi nito. Pinainit ni Tito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pasasalamat kay Mariela sa napakagandang gabi kagabi nang kumanta ito sa kanya. Bilang pasasalamat, isinuot niya ang isa pang singsing sa daliri nito, na lalong ikinagalit ni Elsa. Ibinunyag din ni Tito ang kanyang tunay na pangalan kina Alice at Mariela, ngunit nagpahayag sila ng kagustuhan sa kanyang mga alias na pangalan. Lalo nitong ikinagalit si Elsa, dahilan para mapaiyak siya at magtanong kung bakit niya ibinunyag ang buong pangalan sa kanila. Samantala, nahulog ang bottle ng apoy, at tinanong ni Elsa kung ano ang plano niyang gawin dito. Ipinaliwanag ni Tito na nakita niya ang sandali na ang dragon ay pinaslang na lumikha ng isang warp sa spacetime, na nagmumungkahi na kung ang garapon ay pinalakas at inaatake ng isang mas malakas na spell, maaari itong lumikha ng isang malaking sapat na time warp para sa kanya upang bumalik sa Japan. Gusto agad itong sirain ni Elsa, hindi direktang umamin na ayaw niyang iwan siya ngunit pinili ang landas na iyon. Hindi pala ito ang paraan para makabalik siya sa Japan. Sa pagtatapos ng memorya na iyon, madilim na, at inimbitahan ni Tito sina Takumi at Fujiko na kumain ng ramen bago sila umuwi.